The Boss Husband. Credit to the author. 1210-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Lumipas ang kalahating araw habang sila ay nasa kindergarten. Pagsapit ng gabi, nagsimulang bumaba ang mga tao, at nagsimulang umulan muli ang kulay abo na kalangitan. Nakatulog si Leia sa mga bisig ni Marian. Hindi nagtagal pagkasakay niya sa kotse, gumagalaw pa rin ang maliit niyang bibig na parang may iniisip na makakain pag uwi niya. Si Marian ay nakaupo sa backseat kasama si Lucille. Hawak ni Lucille ang camera habang nire-replay niya ang mga video na kinunan noong hapon. She found them interesting at hindi magsasawa dito. Pinatay pa niya ang volume para hindi magulat si Leia. Si Justin ay nasa harap na nagmamaneho, nakikita ang dalawang babae na nakangiti mula sa likurang salamin, at ang nakakatuwang post ng kanyang anak na babae habang natutulog. Hindi niya maiwasang makaramdam ng mainit na alon sa kanyang puso. Napaka-ordinaryong pakiramdam ng kaligayahan at kasiyahan. Ito ba ang pinangarap niya nang bumalik siya sa Zenica? At least now, this felt really fascinating. Kung walang magbabantay sa kanya, kung walang dumating para guluhin siya, masarap mamuhay ng mapayapa. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naramdaman niyang napakaikli ng Pasko at gusto niyang mas mahaba pa. Kinabukasan, oras na para dalhin sina Karen at Roslyn sa The Forgotten Realms. Nauna na siyang nagpaalam kay Ron at inihanda na ng matanda ang lahat ng kailangan ng dalawang babae. Inayos pa niya ang mga kasambahay na dapat umasikaso sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagdala sina Roslyn at Karen ng sarili nilang mga personal na gamit ngunit walang gaanong mga bagahe. Pag-alis mula sa Zenica, lumipad ng diretso sa Mediterranean kasama ang dalawang babae ay inabot lamang sila ng 10 minuto plus. Ito ang unang pagkakataon para kay Justin na lumilipad kasama ang kanyang mga babae sa ganitong paraan. Naramdaman niyang ipinagmamalaki ito. Bagamat gabi ang oras ng kanilang pagdating, kitang-kita pa rin ng dalawang babae ang mga bagay-bagay sa gabi pagkarating nila sa soul-forming stage, kaya hindi ito nakaapekto sa kanilang pagtangkilik sa magagandang tanawin. Narito kayo sa tamang oras. Ang taglamig sa Mediterranean ay banayad at maulan at hindi rin tuyo o malamig. Nandito kayo para magsaya, nakangiting sabi ni Justin pagkarating nila. Talagang naaakit sina Roslyn at Karen sa mga nakamamanghang tanawin dito, puno ng kaluwalhatian ang kanilang mga mata. Noong una ay medyo nag-aatubili silang pumunta sa ibang bansa para makaiwas kay Hongmeng, ngunit ngayon ay parang pumapatay sila ng 2 ibon gamit ang isang bato. Maaari silang magbakasyon dito. Sa pagtapak sa malambot na mabuhanging dalampasigan, pinangunahan ni Justin ang dalawa at naglakad-lakad sa baybayin patungo sa kanyang sariling kastilyo. Binuksan na ni Ron ang isang bote ng champagne para salubungin sila. "Honey, sabi mo sa'yo lahat ng nandito?" Tanong ni Roslyn habang nilalaro niya ang isang malaking seashell na pinulot niya kanina. Ipinagmamalaki ni Justin, ang buong grupo, at ang mga nakapaligid na dagat, ay hindi lamang sa akin, kundi pati na rin ang aking pribadong hukbong dagat. Ang mga lugar na ito ay kulay abo na mga lugar, at walang bansang makakalapit at makakadetect, kaya hindi sila makikita sa mapa. Lahat ba ng Diyos ay may kanya-kanyang teritoryo o ikaw lang, honey? Nagtataka si Karen. Saglit na nag-isip si Justin, at sinabing, sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Ang Earth ay hindi masyadong malaki ngunit hindi rin maliit. Ang mga Diyos na naiwan ay pawang mga nilalang na hindi bababa sa 20,000 taong gulang at pamilyar sila sa bawat sulok ng planeta. Kung gusto mo ng isang pribadong teritoryo na tulad nito, ito ay tiyak na madali, upang makita lamang kung sila ay handa na makuha ito sa paligid ng Canada. Ang Poseidon ay narinig ko mula sa isang pribadong teritoryo. Hawaii. Hindi ko alam ang tungkol sa ibang mga teritoryo. Kung ganito, sa tingin ko mas nakakaawa si Hongmeng from Zenica. Lagi silang nagtatago sa fantasy realm at hindi man lang chic, ironically said Rose. Marahil dahil sa pagpigil ni Athena. Kung tutuusin ay hindi madali ang paglilinang, walang sino man ang gugustuhing sadyang dumaan dito.
Naisip ni Justin sa kanyang puso, kung ang mga Diyos ay mayroon lamang 20 hanggang 30% ng kanilang lakas na natitira, lalo na si Athena, sino man sa kanila ay makakapatay ng isang buong larangan ng mga Zen Icon Cultivator. Marahil ay natakot si Hongming sa isang bagay na hindi nila alam kaya naman nagtago sila sa fantasy realm. Ito ay halos isang dahilan upang hindi maapektuhan ang kaayusan ng mundo. Walang kamalay-malay, habang nagkukwentuhan, nakarating na silang tatlo sa ilalim ng napakalaking kastilyo. Parehong napatingin sina Roslyn at Karen sa apartment building ni Justin na may kaunting pagkamangha. Napakalaki nito, at halos parang kastilyo ng hari sa isang fairy tale. Hinawakan ni Justin ang dalawang kamay ng babae at madaling tumalon sa mataas na bangin. Sa labas ng kastilyo, nakasuot si Ron ng itim na vintage suit at bowtie, at nagdala siya ng ilang matandang kaibigan na nakatira doon, naghihintay ng nakangiti. Your Majesty Pluto, two beautiful ladies, welcome home, magiliw na nakasandal si Ron sa gilid at partikular na nagsalita sa Mandarin. Tinapik ni Justin ang mga balikat ng matanda at binati ang ilang kakilala. Lahat ito ay mga subordinate na nagretiro mula sa kanyang mercenaryong grupo at sa itaas na antas ng Organisasyong Zero. Ang mga damdamin sa pagitan ng bawat isa ay nagmula sa pagdanak ng dugo at hindi na kailangang sabihin pa. Namula sina Roslyn at Karen habang sila ay tinatawag na baby, ngunit matamis din ang pakiramdam. Ito ang unang pagkakataon para sa dalawa na maranasan ang mga anino ng nakaraang buhay ni Justin sa ganoong kalapit. Ang mga lalaking ito ay mukhang napakabait, ngunit palaging may pakiramdam ng bakal at dugo, na nagparamdam sa dalawang babae na medyo pinigilan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkapasok sa kastilyo, pagkaupo ng lahat sa napakalaking dining hall, ang mga kasambahay ay sunod-sunod na naglagay ng mga platong papel na pilak at sinimulang ihain ang mga ito nang may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Si Ron at ang iba ay walang masyadong pagdududa tungkol sa dalawang kakaibang babaeng dinala ni Justin, at magiliw nilang binati sila na nagpapahinga kina Roslyn at Karen. Dalawang babae, espesyal na tinawagan ko ang isang chef mula sa Zenica at isang French chef na magkasamang magtrabaho sa kusina. Kayong dalawa ay makakapag-order ng kahit anong gusto mo, masayang sabi ni Ron. Salamat Mr. Ron, napakaalalahanin mo, taos-pusong sabi ni Karen. Hehe, wala kaming masyadong populasyon, at ang mga bagong miyembro ay malugod na tinatanggap na sumali. At saka, ang dalawang babae ay magkasintahan ng kanyang kamahalan Pluto, at natural na sila rin ang mga mistress dito, matamis na salita ni Ron bilang pulot. Namula muli ang dalawang babae nang hindi sinasadya. Hindi sila formal na asawa kaya hindi sila matatawag na may bahay, ngunit sa mata ng mga dayuhang ito, basta sila ang babaeng katabi ni Justin, maaari silang isama sa ginang. Nakita ni Justin na ang dalawang babae ay maaaring makipag-chat sa kanyang mga dati ng kaibigan, at nadama niya na mas panatag siya. Pagkatapos ng kalahating bote ng alak, si Ron at ang iba ay namula na, ang kanilang mga boses ay partikular na nakabubusog at malakas, at ang kapaligiran ay tila napakasaya. Isang lalaking balbas na nagngangalang Callejon, isang hilagang Europeo, ang dating isa sa mga pinuno ng Sea Eagle sa hilagang Europa. 5 o 6 na taon na siyang nanirahan sa Shanghai at nasa 70s na siya ngayon. Sa oras na ito, hawak ang pilak na kopeta, ngumiti siya kay Justin at sinabing, Kamahalan Pluto, sa susunod na linggo ay Caesar Conference. Bakit hindi ka manatili sandali, o isama ang iyong pamilya sa amin at tingnan ang mga lalaki? Napataas ang kilay ni Justin, ang Caesar Conference. Tama, 4 na taon na ang nakalipas. Saan ito gaganapin ngayong taon? Hindi malayo, sa tapat lang ng karagatan, malapit sa hometown ni Ron, hehe, isang payat na matandang lalaki na nakakatakot na tumatawa. Sicily Island. Kaya Ron, magiging abala ka ha, huwag mong hayaang lihim na basagin ng sinuman ang iyong kaban, pabirong sabi ni Justin. Umiling si Ron at sinabing, matagal na akong hindi nag-aasikaso sa negosyo ng pamilya, hayaan mo na lang sila. Medyo natarante si Roslyn at mahinang tinanong si Karen, ano ang pinag-uusapan nila. Umiling din si Karen, nagsasalita sila ng Italiano, Ruso at iba pang mga wika. English, French at Spanish lang ang naiintindihan ko, hindi ang iba.
Nag-isip ng husto si Ron para isalin, dalawang babae, tinatalakay natin ang Scissor Conference. Ano iyon? Na-curious si Rose. Hehe, basically, andito ang mga mersenaryo sa buong mundo na nag-iisip na may kakayahan silang makipagkompetensya ng sama-sama. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na Scissor Conference, ay orihinal na para gunitain ang elite cavalry ng Roman Emperor Caesar upang magpakita ng paggalang. Ang modernong Scissor Conference ay tinatawag ding Mercenary Assembly. Nararamdaman namin na kung gusto namin ng pagtaas sa pagpopondo sa trabaho, magkakaroon kami ng isang mataas na ranggo sa pagpopondo sa trabaho, kung saan magkakaroon kami ng isang mataas na ranggo sa pagpopondo para sa trabaho. Ang Scissor Conference sa panahon ng World War II ay natigil dahil ang karamihan sa mga mersenaryo ay mayaman. Gayunpaman, pagkatapos ng World War II, lalo na sa mga nakaraang dekada, ito ay gaganapin tuwing 4 na taon. Hindi lamang ang mga malalaking customer sa mundo ay lumahok, ngunit ang mga kinatawan na ipinadala ng ilang mga bansa ay narito upang makita kung sinong mga mersenaryo ang sasalihan. Ay ituring na mahina, at walang pagkukunan ng kita. Nang marinig ito, maging si Rose, na orihinal na mula sa madilim na bahagi, o Karen, na miyembro ng pambansang espesyal na organisasyon, ay agad na naging interesado. Parehong nagniningning ang kanilang mga mata, mas kawili-wili ito kaysa sa anumang pagtatanghal. Isang labanan sa pagitan ng mga mersenaryo mula sa buong mundo. Ito ay magiging masaya. Mr. Ron, sino ang nanalo ng kampyon 4 na taon na ang nakakaraan? Tanong ni Rose. Dapat tama ang Zaya Eagles, hindi ba't sila ang pinakamalakas na mercenary corps kasama ang Sandstorm? Sabi ni Karen. Gayunpaman, walang magawang umiling si Ron, Lady, sa kasamaang palad ang naunang kampyon ay hindi ang mga Sea Eagle ng kanyang kamahalan Pluto, o ang God of War Sandstorm. 12-11. Nagkatinginan sina Karina at Rose, malayo ito sa kanilang inaasahan. Sa katunayan, sa nakalipas na 50 taon, maaaring ang Sea Eagles ang nangungunang una o pangalawang ranggo na mersenaryo sa mundo ngunit hindi pa sila nanalo laban sa mersenaryong iyon sa Scissor Assembly. Patuloy na pinukaw ni Ron ang kanilang interes. Naintriga si Roslyn dahil gusto niyang malaman ang tungkol sa nakaraan ni Justin. Pinagpag niya ang manggas ni Ron at nagtanong, Mr. Ron, huwag mo kaming ibitin. Sabihin sa amin ang tungkol sa mersenaryo. Sino sila? Hindi nakatiis si Justin nang magsimulang kumilo si Roslyn nang may kalokohan at sumagot siya sa ngalan ni Ron. Ang mersenaryo ay kabilang sa isang clan na tinatawag na nakuha na nila ang pinakamataas na ranggo bago ako nagpakita. P.S. Anong ibig sabihin nito? Mga Cyclops, sila ay nilikha ng Diyos. Katulad ng mga Titans, sila ay bihasa sa paggawa ng mga armas. Paliwanag ni Ron, well, kahit na ang clan na iyon ay misteryoso at walang nakakaalam sa lokasyon ng kanilang headquarters, lahat sila ay normal na tao at hindi totoong Cyclops. Gayunpaman, bawat miyembro ng clan ay may mahusay na kapangyarihan at pangangatawan. Sila rin ay mabisyo at walang awa to the point na ang mga tao ay naghihinala sa kanilang kadugo. Hindi ito kakaiba dahil ang mga panther at ang mga salamangkero ay ipinanganak na may talento sa mga sword na panthers at shamans. Bato, ang kanilang mga mahiwagang kapangyarihan ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon tungkol sa kanila kaya hindi talaga sila kilala. They sound terrifying, napakagatlabi si Roslyn habang sinasabi iyon ngunit kumikinang ang mga mata nito na parang inaabangan ang pagkikita nila. Lumingon siya para tingnan si Justin, Hobby, sumali ka ba sa huling session? Mas malakas ba sila kaysa sa iyo? Inikat ni Justin ang kanyang mga mata, masyado kang mag-isip. Hindi ako kwalipikadong sumali sa asembleya. Never akong kumuha ng mersenaryo at may pagkadyos ako kaya hindi ako makakasali sa mga international affairs tulad nito. Ang mga sumasali sa assembly ay mga elite mula sa Sea Eagles. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magiging katugma ng Sea Eagles, ngunit ang mga katangian ay nawala sa kanila na may katuturan kung ang mga miyembro ay may katuturan. Sa kabutihang palad, ipinagbawal ng Scissor Assembly ang pagpatay ng malisya kaya hindi na nila nalampasan pa ang pagpapawalang bisa sa kanilang kalaban. Pilyong tumawa si Caljon, kamahalan Pluto, manood ba tayo ng laban sa susunod na Lunes? Nabalitaan ko na ang mga bagong lalaki sa Sea Eagle ay medyo sanay. Baka may laban sila sa
Hindi talaga interesado si Justin. Mula sa kanyang nasaksihan 4 na taon na ang nakakaraan, ang mga miyembro ng ay nasa full cycle ng Golden Core stage. Kung hindi niya sinira ang selyo at ginamit ang mga batas sa kalawakan, baka natalo siya sa mga ito. Kaya naman, kahit na lumakas ang Sea Eagles, hindi pa rin sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa. Nang makita ang sabik na ekspresyon kina Karina at Rose, nakangiting tanong ni Justin, interesado ba kayo? Malakas na tumango ang mga babae. Pwede na tayo. Pero hindi ako pwedeng magstay dito ng buong linggo. Dito muna kayo at babalik ako next week para samahan kayong dalawa. Ayaw ni Justin na pagsalusan muli si Marian. Ang mga babae ay nagniningning sa pananabik. Hindi na nila hinintay na dumating ang araw. Pagkatapos kumain, binigyan sila ni Justin ng paglilibot sa kanyang kastilyo at tulad ni Marian, agad nilang naunawaan ang kanyang intensyon ng makakita ng malaking bilang ng mga silid sa kastilyo. Hindi tulad ni Marian, mas nahihiya sila kaysa nabalisa. Ipinakita ni Justin sa kanila ang kanyang koleksyon at mga pasilidad sa loob ng kastilyo at nakipag-usap din kay Ron tungkol sa mga bagay na dapat niyang bigyang pansin bago magpaalam ang mga babae. Nang yakapin niya si Karina, sinadya niyang bumulong sa tenga nito, kakainin kita sa susunod na makita-kita. Nagulat si Karina sa unang ngunit agad na umakyat ang dugo sa kanyang mukha at nagtago siya sa likod ni Rose. Napangiti si Justin at nawala sa isang iglap. Araw na nang bumalik siya sa Stonegate at naisip ni Justin na oras na para pumasok sa trabaho kaya dumiretso siya sa kumpanya. Saktong pagdating niya, kakaiba ang pakiramdam niya. Ang opisina ay dapat ay hustling at abala sa enerhiya ngunit ang hangin ay matigas. Pinagtitinginan din siya ng mga empleyado na may masalimuot na tingin. Pumasok si Justin sa kanyang opisina at nakita si Teddy na paikot-ikot na may dismayadong ekspresyon. Director Gibson. Andito ka na sa wakas. Napasigaw si Teddy. Anong nangyayari? Bakit parang patay na patay ang lahat? Naguguluhan si Justin. Hinampis ni Teddy ang kanyang hita, alam kong hindi mo alam iyon. Kanina lang ako tumawag kay President Lysander at sinabihan niya akong ipaalam na pumunta ka sa kanyang opisina para sa isang meeting. Hinihintay kita. Pinapatawag ako ni Marian para sa isang meeting. Kumunat ang noo ni Justin. Halos hindi siya tinawagan ni Marian kapag nagtatrabaho sila dahil ayaw niyang pag-usapan sila ng mga tao sa likuran nila. Ito ay dapat na isang seryosong bagay para sa kanya upang gawin ito. Hinailan ni Teddy si Justin sa kanyang mesa at itinuro muna ang monitor bago sumenyas patungo sa mga tabloid at pahayagan. Tingnan mo, Director Gibson, nawawala na ito sa kamay. Nagdilim ang mukha ni Justin sa sandaling itinoon niya ang kanyang mga mata sa kanila. Ang mga pamagat ay nasa kapansin-pansin na itim o pula na bold na mga font at ang mga nilalaman ay nakakagulat. Ang nangungunang bituin na si Lucille Lysander ay ang may bahay ng isang executive ng kumpanya. Ang nangungunang bituin na si Lucille Lysander ay nagpakita sa isang kindergarten, maaaring nanganak na siya ilang taon na ang nakalipas. Paano naging sikat si Lucille Lysander ng ganoon kabilis? Siya ang nasa likod nito. Si Presidente Maria ng Yellow International ay napahiya, ang artist ng kanyang kumpanya na si Lucille Lysander ay may lihim na relasyon sa kanyang asawa. Nahanap ng dalisay na Diyosa ang kanyang pag-ibig. Ang mga mapagmahal na larawan niya kasama ang isang misteryosong lalaki. May mga larawang nakalakip sa mga pamagat na ito na higit sa lahat ay binubuo ni Lucille na nakaupo sa gitna ng mga magulang sa kindergarten habang ngumunguya habang inaayos ni Justin ang kanyang maskara. Matamis silang nakangiti sa isa't isa na para bang mag-asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Justin at halos masira niya ang mesa. Bullcrap. Bullcrap. Complete bullcrap. Sino ang sumulat ng maldita na balitang ito? Sinong publisher? May death wish ba sila? Nagalit si Justin. Parang nasusunog ang baga niya. Mabuti sana kung kutsain nila siya ngunit hinailan nila si Marian dito at ginawang parang isang ganap na patutot si Lucille. Hindi maipahayag ni Justin ang kanyang damdamin na pinahiya ng iba ang kanyang minamahal. Hindi niya akalain na may kukunan ito ng litrato sa ganoong kaikling panahon. Ito ay isang malaking pagkakamali sa kanyang pagtatapos.
Pinilit ni Teddy na lumabas sa kanyang lalamunan ang mga salita, Director Gibson, naniniwala ako sa inyo. Lou. Papatayin ko ang mga hindi naniniwala sa atin. Umungol si Justin na may pulang-pula na mukha. Inakala ni Teddy na malapit na siyang mabingi, huminahon, Direk Gibson. Hindi natin malulutas ang mga bagay sa ganitong paraan. Hiniling ko sa isang tao na tingnan ito at ang mga larawang ito ay nagmula sa isang paparazzi na nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya ng tabloid. Binili nila ang mga larawang ito mula sa mga taong kumuha sa kanila ng palihim gamit ang kanilang mga telepono. Siguradong may kumuha ng mga larawan ng palihim ng ang kindergarten ay puno ng laman at ibinente ito sa mga regular na media sa mga paparazzi. Iulat ito dahil ayaw nilang mapasama sa amin ang mga ito ay mga ulat na ginawa ng mga online na website at maliliit na tabloid kaya hindi namin napigilan ang mga ito sa oras na kumalat ito online sa mga personal na blog, Weibo at iba pang mga platform, makikita ng buong mundo ang mga artikulo at larawang ito sa lalong madaling panahon. Kailangan naming gumawa ng paraan para maayos ang reputasyon ni Miss Lucille at malinis ang pangalan mo. 12-12. Lumingon si Justin at huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili, nasa gusali na ba si Miss Lucille Lysander? Umiling si Teddy, hindi, masyadong delikado para sa kanya na narito. Hinahanap siya ng bawat media sa Zenica. Nag-book kami sa kanya ng eroplano at ipinadala siya sa Central City, dapat ay ligtas siya doon. Buti, hindi natin siya mapapansin ng mga paparazzi. Pupunta ako ngayon sa HQ, gagawin ko ang lahat para magkaroon ng positibong bagay ang ibang media. Isa pa, hukayin mo ang source. Gusto kong malaman ng mga tanga na nakipagkamay sila sa mga maling tao. Masama ang boses ni Justin. Nanginig si Teddy dahil sa reflex at patuloy siyang tumango. Hindi niya maisip kung ano ang gagawin ni Justin sa mga tabloid kapag nahanap na niya ang salarin. Nang sumugod si Justin sa opisina ni Marian, may kausap siya sa telepono. Okay. Salamat nanay. Ayos lang ako. Bahagyang namumutla ang labi niya na ikinahagard niya. Nang mapansin ang pagdating ni Justin, mabilis niyang inend ang tawag at bumantong hininga. Humihingi ka ng tulong kay mama. Pumunta si Justin sa tabi niya at mahinang tinapik ang likod niya. Pinilit siyang ngumiti ni Marian, oo, hindi ako pamilyar sa pangangasiwa ng estado at pangkalahatang administrasyon. Maaari silang kausapin ni nanay at humingi ng tulong sa mas maraming media para mapanatili natin itong kontrolado. Tumango si Justin. Totoo na kailangan nila ng mga koneksyon upang harapin ang bagay na ito. Parang hindi nila kayang patayin ang sinumang nanlalait sa kanila. Maaari nilang kontrolin ang pangunahing media, ngunit imposibleng kontrolin ang bawat isa sa kanila. Hindi ko inaasahan mangyayari ito. Kasalanan ko ito. Dapat ay mas naging mapagmatsyag ako. Hindi ko napansin na may kumukuha ng litrato gamit ang kanilang telepono. Nakonsensya si Justin, Marian, hindi mo naman naiintindihan ang mga bagay-bagay di ba? Gusto ko lang hilahin ang maskara niya pataas dahil nakalimutan niya iyon habang kumakain siya ng candy. Kumunat ang noo ni Marian. She wasn't pleased to hear this, paano mo ako naiisip na ganyan? Hindi ito ang oras para pag-usapan ito, dapat nating higit na pakialaman si Lucille. Siya ay inaakusahan ng isang bagay na hindi niya ginawa. Ang mga sumusuporta sa kanya at ang mga hindi ay lahat ay naghihinala sa kanya at nagmumura sa kanya. Siya ay napakabata at walang muwang, paano kung hindi niya ito kaya? Nangilid ang luha sa kanyang mga mata at sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili, nag-aalala ako na baka maging masyadong magulo ang mundo ng showbiz para sa kanya at baka masaktan siya. Nagtayo ako ng kumpanya para sa kanya at nangyari pa rin ang ganito. Nangyari ito dahil pinapunta ko siya sa kindergarten. Kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sabihin iyan, maganda ang intensyon mo. Tuwang-tuwa si Lucille sa trabaho niya. Inaliw siya ni Justin at sinubukang gambling siya, nagpaalam ka ba sa kindergarten? Sigurado akong may mag-i-interview sa mga guro doon. Sagot ni Marian sa kanya, si Melinda ang pinamunuan ko dito. Magaling talaga siya sa publicity, kaya hindi dapat mahirap kontrolin ito.
Ang problema ngayon ay napakaraming media sa ating bansa at lalo na iyong mga hindi maganda ang pakikitungo sa atin, tiyak na sasamantalahin nila ang sitwasyong ito. Nakuha na nila ang interes ng publiko at tiyak na gagawin natin ito, paano? Sumasakit din ang ulo ni Justin dahil dito. Hindi pa siya nakaharap sa mga problemang tulad nito, kaya't siya ay walang magawa. Sa sandaling ito, narinig mula sa labas ang boses ni Hannah. Miss. Hindi mo magagawa ito. Hindi. Natigilan si Justin. Namalaya na lang niyang may tao rito. Sa mapait na ngiti, kumunat ang noo ni Justin, mabilis iyon. Malakas na itinulak ang pinto at nasira ang kandado dahil sa lakas. Pumasok si Abbas Morgana na may mapang-akit na aura na sumasalungat sa kanyang suot at ayos ng buhok. Puno ng galit ang mga mata, pumunta siya kina Justin at Marian, handang ilabas ang kanyang galit. Sinundan siya ni Hannah dahil hindi siya nito napigilan. Humingi siya ng tawad kay Marian at lumabas ng opisina. Nagulat si Marian sa una at sa sandaling tumayo siya para magsalita, nakatutok na ang kamay ni Abbas Morgana sa kanyang pisngi. Isang mahinang sampal ang narinig ngunit hindi ito nanggaling sa mukha ni Marian. Hinawakan ni Justin ang kanyang palso bago niya masampal si Marian. Mabangis ang tingin ni Abbas Morgana, at ngumisi, nakalimutan na kita. Bakit? Hindi ko kayang patulan ang asawa mo, pero ang apo ko ay pwedeng mabuli. Abbas, alam kong galit ka at galit din kami. Hindi ko ini-expect na pupunta ka dito ng ganito kaga pero hindi mo kayang patulan ang asawa ko. Sinubukan ni Justin na manatiling kalmado. Naiintindihan naman ni Abbas Morgana na ganito ang aksyon. Nagulat si Marian ngunit hinailan niya ang braso ni Justin, ayos lang hubby. Let me talk. Talk. Ano pang masasabi mo? Sinaway siya ni Morgana. Bumantong hininga si Marian, Madam Lysander, alam kong hinahamak mo ako sa pagpasok ni Lucille sa mundo ng showbiz. Ito ay bahagyang kasalanan ko ngunit gagawin ko ang lahat para linisin ang kanyang pangalan. Mangyaring maniwala sa akin, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kapakanan ni Lucille. Ngumuso si Morgana, lahat kayo magsalita. Sabihin mo sa akin, ano ang balak mong gawin para malinisan ang pangalan ng apo ko? Kumakalat ang balita, lahat ng tao sa Zenica ay pinag-uusapan ito. Sinamahan ako ni Lucille sa MA mula sa murang edad. Napaka-inosente niya at mabait pero ikaw ang dahilan kung bakit hinahatulan siya ng buong mundo. Naniniwala ka ba na kaya mo siyang husgahan ng huwei? Outsider tulad mo bilang kanyang kapatid kayong dalawa. Kontento na ba kayo ngayon? Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong kwarto. Walang masabi si Justin. Sumakit ang kanyang puso sa pag-iisip na mag-isa si Lucille sa Central City. Namumula rin ang mga mata ni Marian ngunit pinipigilan niya ang kanyang mga luha. I'm sorry, Madam Lin. I didn't want her to feel lonely, kaya niyaya ko siya sa kindergarten para manood ng performance ng mga bata. I never expected this happen. You can hit me and scold me and I'll take it because this is my fault. Ngumisi si Morgana, Marian, alam kong matalino ka, pero hindi ka kumikilo sa harap ko. Nag-aalala ka na baka agawin sa'yo ni Lucille ang asawa mo, gaya ng ibang babae. Sinadya mo ba itong sirain ang reputasyon ni Lucille? Biglang tumangala si Marian at umiling, hindi. Hindi ko naisip iyon. Sinaway ni Justin si Morgana ng may malalim na boses, Abbas, masyado ka nang lumayo. Alam kong naiinis ka pero hindi ka makakapagsabi ng kalokohan. Kalokohan. Fine, let me ask you this. Gusto mo ba si Lucille? Wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Lumingon si Morgana kay Justin. Nagulat si Justin at natagalan siya bago mag-react, mabait na babae si Lucille, pero hindi ako nagkaroon ng feelings para sa kanya. Yan ang sasabihin mo. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya naaayawan. Hindi ka lang naglalakas loob na gustuhin siya. Ganito ang mga lalaki. Gusto nila ang taong hinding-hindi nila makukuha. Naiinis na sabi ni Morgana. Abbas, hindi ito ang problema ngayon. Imbes na insultuhan mo kami, hindi ka ba dapat mag-isip ng paraan para matulungan si Lucille?
Naiinis na si Justin. Sumigaw si Morgana, hindi mo na kailangang sabihin sa akin ito. Sa tingin mo ba ay makakaasa siya sa mga mapagkunwari na tulad ninyong dalawa? Nandito ako para sabihin sa inyo na ibabalik ko si Lucille sa MA bukas. Wala na siyang kinalaman sa inyo. Huwag na kayong maglakas loob na makipag-ugnayan muli kay Lucille. Umalis sa kanyang paningin hanggat maaari. Madam Lysander, hindi mo magagawa ito. Mas mahirap ayusin ang kanyang reputasyon kung kumilos ka ng ganito. Hindi siya maaaring magtago magpakailanman. Kailangan nating lutisin ang problema. Si Marian ay nababalisa. Habang sila ay nag-aaway, isang gray na silhouette ang lumabas sa elevator at pumasok sa opisina sa loob ng ilang segundo. Gray robe iyon. Ngumiti siya kina Justin at Marian bago kumbansihin si Morgana, Madam, hindi namin masisisi Mr. Gibson at Mrs. Gibson. Bumalik muna tayo sa Central City, dapat nating alagaan si Miss Lucille. Siya lang ang nag-iisang inapo ng Lysander clan. Mula nang umalis si Zachary Lysander, nanatili si Grey Robe sa angkan ng Lysander at patuloy na tinulungan si Morgana na pamahalaan ang angkan. Iginagalang ni Morgana si Grey Robe. Kahit nagalit pa rin siya, pilit niyang tinanggo ang kanyang ulo at pinandilatan sina Marian at Justin bago umalis. Nahihiya si Justin na harapin si Grey Robe, salamat. Isa pa, salamat sa tulong mo noong nakaraan. Nailigtas ko si Marian dahil sa iyo. Paumanhin ulit sa gulo. Natarante si Grey Robe, last time. What do you mean? Naisip ni Justin sa kanyang sarili, may Alzheimer ba siya? Bakit ang bilis niyang nakalimutan? Tungkol ito sa peking magical girdle. Hindi mo ba sinabi sa akin na napunta ang lahi ng dugo sa Nanshin? Tanong ni Justin sa kanya. Kumunot ang noo ni Grey Robe at pinag-isipan ito, ngunit naguguluhan pa rin siya, I don't get it. 2 buwan na akong hindi umaalis sa Central City at umalis ako sa pagkakataong ito dahil kay Madam. Paano ako kasali sa magical girdle? 12:13. Natigilan si Justin. Kailangan niyang kumpirmahin na hindi nagbibiro si Grey Robe tungkol dito. Ito ay kakaiba. Talagang naguguluhan si Justin dahil hindi niya makita ang antas ng cultivation ng Grey Robe bago iyon at sa oras na ito ay nakikita niya na ang Grey Robe ay nasa yugto ng Golden Core. Akala niya ay hindi nag-abala si Grey Robe na itago ang kanyang cultivation pero ibang tao pala ito. Nagulat si Grey Robe nang marinig na may nagpanggap na siya at nagpaalam kay Justin tungkol sa insidente. Hindi ko akalain na ang tao ay mas mababa kaysa sa iyo, nakikita kung paano kanya nagawang linlangan. Kung hindi siya mula sa hangganan, maaari siyang maging isa sa mga Diyos. Kailangan niyang maging napakahusay sa pagbabago ng mukha at mga ilusyon. Sinala ni Justin ang kanyang mga kalaban sa kanyang isip at bigla niyang naalala ang misteryosong Raphael. Sanay si Hermes sa illusions. Naalala ni Justin noong gusto niyang patayin si Lester at hinaila siya ni Hermes sa isang ilusyon. Nakita niya si Shih-Chi na nagpatigil sa kanyang mga aksyon. Kung si Hermes iyon, may katuturan ito dahil kapantay niya ang kakayahan niya. Gamit ang kanyang caduceus, kaya niyang hilahin ang Diyos sa isang panaginip. Hindi dapat mahirap para sa kanya na linlangan si Justin sa maikling panahon gamit ang ilang espesyal na mahika. Sa tingin ko alam ko kung sino ang gumawa nito ngunit hindi ko maintindihan ang kanyang intensyon. Bulong ni Justin. Tumango si Grey Robe ngunit hindi na siya nag-usisa pa, Young Master Gibson, kailangan mong mag-ingat. Mukhang mapayapa ang mga pangyayari sa Zeneca ngunit kung ikukumpara sa mga dekada na ang nakalipas, napakaraming nangyari sa nakalipas na 2 taon. Mula nang bumalik ka sa Zeneca, patuloy na nangyayari ang mga kakaibang bagay. Nagiging hindi mapakali ang mga tao. Sa kasamaang palad, hindi ako malayang makipag-usap ngayon dahil kailangan kong sundan muli si Madam. Magalang na nagpaalam sa kanya sina Justin at Marian. Nagpasalamat sila sa kanyang tulong. Kahit na pansamantalang bumalik sa Central City si Morgana, hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Kapag nagkalat na ang mga tabloid, hindi na ito madaling makontrol. Buong hapon, abala si Marian sa pagharap sa mga bagay na lumabas sa tabloid.
Sa teknikal na paraan, si Justin dapat ang bahala dito bilang direktor ngunit napilitan si Maria na harapin ito dahil kasangkot din dito. Masama ang bibig ng mga tao kung hindi siya sumipot. Ang pinakanakaabala sa kanya ay isang online media na sinamantala ang sitwasyon at nagsimulang gumawa ng mga bagay-bagay. Sa loob ng ilang oras, nagkaroon ng mga talakayan sa internet na nanghuhula tungkol sa katotohanan. May nagsabing si Lucille ang may bahay at may nagsabing ang presidente ng Yelo ang may bahay. Nagtaka sila tungkol sa ina ng bata at kung ang lalaki ay nagtatrabaho sa Yelo. Ang ilan ay nag-photoshop pa ng mukha ng isang random na babae kasama ang mukha ni Lucille at nagdulot ng panibagong kaguluhan. Humanga si Justin sa kanilang imahinasyon. Ano man ang pagiging totoo ng bulong-bulungan, dinagsa ito ng mga tao tulad ng kung paano iginuhit ang mga gamgamo sa apoy. Nasaktan si Justin na panoorin si Maria na nagdurusa at ng oras na para makaalis sa trabaho, hinailan niya ito palabas ng opisina. Plano ni Maria na mag-overtime para harapin ang mga bagay na ito ngunit hindi siya sanay sa pagharap dito, kaya imposibleng kumbansihin si Justin na hayaan siyang manatili. Sa huli, ibinigay niya ito kay Melinda at nagpasyang pakalmayan ang sarili pabalik sa bahay. Gayunpaman, sa sandaling lumabas sila ng opisina, nagmamadaling lumabas si Hannah sa elevator. President Lysander, may nagkakagulo sa labas ng gusali. Si Hannah ay parang galit na galit. Isang gulat na ekspresyon ang nakita sa kanyang pagod na mga mata, anong nangyari? Isang grupo ng mga hardcore fans ni Miss Lucille Lysander mula sa fan club ang nagtataas ng mga banner at sumisigaw ng mga slogan, sila ay sinusumpa ka nila. Isinusumpa ako. Mahirap para kay Hannah na sabihin ito. Nahuhulaan na ni Justin ang sitwasyon. Dapat ay ipinapalagay nila na si Marian ang may bahay o sadyang ginawa niya ito para sirain ang kanyang karera. Huwag mo na lang silang pansinin. Uwi na tayo. Sabi ni Justin. Hindi payag si Maria na pabayaan ito ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Tumango siya at sinabihan si Hannah, sabihin sa mga gwardya na huwag silang saktan. Aalis sila kapag pagod na sila. Kung dumating ang pulis, sabihin sa kanila na huwag maging magaspang sa mga tagahanga. Got it? President, umuwi ka na at magpahinga. I'll contact you if there's any problem. Hindi matiis ni Hannah na makita siyang ganito. Ngumiti si Marian at sumandal kay Justin habang naglalakad sila patungo sa elevator. Lumingon si Hannah at pinanood silang umalis. Si Marian ay hindi kailanman nagmukhang mahina at pagod. Nang makarating sa basement, hinawakan ni Justin ang kamay ni Marian habang tinatahak nila ang daan patungo sa parking spot. Nakakailang hakbang pa lang sila ay may narinig na silang yabag na tumatakbo papunta sa kanila. Ang mga flashlight at shutter sound ay narinig at naramdaman mula sa malayo. Si Justin ay abala sa kanyang iniisip na hindi niya napansin ang paparazzi na naghihintay sa kanila sa paradahan ng sasakyan. Pagkatapos ng lahat, madalas na lumabas si Marian sa mga financial magazine at balita sa telebisyon kaya ang kailangan lang nila ay magsaliksik. Sumilip sila sa paradahan ng kotse at pinalibutan si Marian sa sandaling bumaba siya. President Lysander, ito ba ang iyong asawa? President Lysander, maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong mga saloobin tungkol sa pangyayaring ito? Sir, ikaw ba ang misteryosong kasintahan ni Miss Lucille Lysander? Ang mga paparazzi ay nagsimulang magtanong sa kanila ng tuwang-tuwa habang nakaharang sa kanilang daraanan. Nagulat si Marian at hindi niya namamalayan na nagtago sa mga bisig ni Justin. Pinahiya siya ng paparazzi, hindi pa niya naranasan ang ganito. Pakiramdam niya ay siya ang may bahay na nakakatanggap ng mga kirot mula sa lahat. Nagdilim ang mukha ni Justin. Niyakap niya ang kanyang asawa at binalaan ng paparazzi, scram. Natuwa pa ang mga paparazzi nang marinig nila ito. Nagmura siya sa kanila. Ito ay maaaring gamitin upang gumawa ng isa pang artikulo. Sir, masyado ka bang bastos dahil nagigilty ka? Isa sa mga paparazzi ang nagtaas ng voice-recorded pen. Hinawakan ni Justin ang panulat at madaling hinati. Bibilang ako ng 3. Scram ngayon o hindi ka na makakaalis. Paus ang boses ni Justin.
Ang paparazzi ay hindi naniniwala sa kanya. May iba pang ngumisi sa kanya. Napangiti ang isa sa kanila, "Sir, dapat ay asawa ka ni President Lysander, Justin. Mahihirapan kaming magsulat ng artikulo kung ganito ang pakikitungo mo sa amin. Bakit hindi ka makipagtulungan sa amin at bigyan kami ng isang bagay na maisusulat? Ginagawa lang namin ang aming mga trabaho. President Lysander, isa kang malakas na babae. Bakit hindi mo kayang maging tapat? Ikaw ba talaga ang may bahay? Ginawa mo ba ito dahil sa selos?" Kinagat ni Marian ang kanyang labi at sumando sa dibdib ni Justin. Nanginginig ang mga balikat niya habang humahagulgol. Ang shirt ni Justin ay basa ng kanyang mga luha. Alam ni Marian na walang maniniwala sa kanya kahit na siya mismo ang magpaliwanag. Ang nais ng media ay pasabog na balita, hindi ang katotohanan. Lalong nagalit si Marian sa katotohanan na si Lucille ay sangkot dito. Kinakain siya ng guilt, hindi man lang siya makatayo ng tuwid. Iba ang pakiramdam ni Justin. Ang kanyang pasensya ay nasa bingit na. Ang mga taong ito ay gumagawa ng mga alingaw-ngaw na nagnanais na magdulot ng kaguluhan sa mundo. Kung hindi dahil sa kanilang imoralidad, hindi na sana mag-iiba ang mga pangyayari. Si Abbas Morgana ay ang lola ni Lucille at siya rin ay Panginoon niya kaya wala siyang magagawa sa kanya. Gayunpaman, ang mga taong ito ay estranghero sa kanya at gayunpaman ay naglakas loob silang abalahin siya. Talaga silang may death wish. Binigyan ko kayo ng pagkakataon at walang may gusto nito. Go to hell then. Pinagtawanan siya ng paparazzi pero hindi nagtagal, napawi ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Isang madilim na asul na likido ang lumitaw sa paligid ni Justin. Ang mga itim na usok ay umaagos mula rito. Nag-aalab ang takot sa kanilang isipan kahit na gumagalaw ang likidong parang surot. Ito ang Ming water na natutunan ni Justin. Kahit na napakalabis na gamitin ito sa pangmundo, ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang harapin ang mga ito. Bago pa makapag-react ang paparazzi sa oras, ang Ming water ay kumalat at nakakabit sa kanila. Sa tumpak na kontrol ni Justin, ang lahat ng Ming water ay dumapo sa kanilang mga katawan at kagamitan ng hindi nasisira ang anumang bagay. Hindi man lang makasigaw ang paparazzi nang mawala sila sa loob ng ilang segundo. Ito ay may kakayahang masira ang mga lahi ng dugo, pabayaan ang mga makamundo. Nang malaman ni Marian na tumahimik na ang kanilang paligid, lumingon siya para tingnan ang mga bagay-bagay. Sa kanyang pagtataka, walang kahit isang silhouette ang makikita sa kanilang paligid na para bang hindi sila nagpakita noong una. Ikaw. Pinatay mo silang lahat. Natatarantang tanong ni Marian. Ngumuso si Justin, at least nagkaroon sila ng malinis na kamatayan. Napabuntong hininga si Marian ngunit hindi niya ito pinagsabihan gaya ng ginawa niya noon. Sa maraming bagay na naranasan, nagsimulang magbago ang kanyang pag-iisip. May mga bagong kaisipang lumitaw sa kanyang isipan nang hindi sinasadya at tinitigan niya ito ng blanko. Hindi naabala si Justin sa kanyang blankong ekspresyon, sa halip ay hinaila siya patungo sa kanilang sasakyan. Nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makita niya ang pulang Bentley. 12:14. Damn it. Dedikado sila sa trabaho nila. Gustong sampi ni Justin. Pinutol ng paparazzi ang mga gulong ng Bentley ni Marian para hindi sila makaalis sa paradahan ng sasakyan. Hindi nakita ni Justin ang pagdating nito, paano nila nalaman ang tungkol sa sasakyan ni Marian. Nakita ni Marian ang sitwasyon at hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon dito. Ayos lang, kami na lang ang magde-drive ng kotse mo. Ngunit kailangan nating tumawid sa kalsada. Hindi ka ba natatakot na may hamarang sa ating daan? Ngumiti si Justin. Hindi mo ba kayang lapitan ang iyong sarili at imaneho ang sasakyan? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Nako, hindi ko naisip ito. Marian darling, ang bait mo talaga. Tama na, tigilan mo na ang pang-aasar sa akin. Alam ni Marian na sinusubukan niyang pasayahin siya ngunit hindi ito gagana. Makalipas ang halos 10 minuto, umiwas silang dalawa sa grupo ng mga panatikong tagahanga at pumunta sa highway.
Sa kanilang pag-uwi, si Marian ay nanatiling tahimik na parang malalim ang iniisip. Hindi siya ginambala ni Justin, sa pag-aakalang iniisip niya ang tungkol sa bagay ni Lucille. Kakauwi lang ni Leia mula sa kindergarten nang dumating sila. May hawak siyang isang dosenang tuhog ng tupa at may isa pang bag ng fried chicken nuggets na may kasamang mina. Pitalbog-talbog siya na may mga labi na natatakpan ng mantika at sili. Tahimik na nilabas ni Leia ang kanyang dila nang makita ang kanyang mga magulang. Namumula ang pisngi, sinubukan niyang pumasok sa bahay. Kahit na hindi pinigilan ni Marian ang kanyang anak na kumain ng mga merienda sa tabi ng kalsada, hindi niya ito pinayagang bumili ng isang grupo nito ng sabay-sabay. Hindi inaasahan ni Mina na babalik siya ng ganoon kabilis. Ito ay talagang awkward para sa kanya at sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, President Lysander, binili ko ito para sa aking sarili. Mangyaring huwag intindihin. Wala sa mood si Marian na pag-usapan ito at lumapit siya para buhatin si Leia. Iminulat ni Leia ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, "Mommy, makikinig si Leia sa iyo. Hindi na ako bibili. Huwag kang magagalit." Malumanay na ngumiti sa kanya si Marian, "Masarap ba?" Walang malay na tumango si Leia ngunit mabilis siyang umiling nang mapagtantong mali ang sagot nito. "You can have it if you want. I want you to be a good girl, it doesn't mean na hindi kita papayagang kumain. You can eat whatever you like, sabihin mo lang kay Tita Mina na bilhan ka. Huwag kang magsayang ng pera at kailangan mong tapusin kung binili mo. Naiintindihan mo ba?" Sabi ni Marian na may mahigpit na ekspresyon. Nagulat sina Justin at Mina sa kanyang pagbabago sa ugali. Kailan pa siya naging open-minded? Tuwang-tuwa si Leia at tumango siya na may kasamang matamis na ngiti, "You're the best, Mommy." Kinurot ni Marian ang kanyang pisngi at nagtanong, "Kailan ang bakasyon mo?" Sinubukan ni Leia na alalahanin, "Sa 6 na araw pa. Malapit na ang oras. Dapat ba kitang ihatid sa labas? Pwede tayong pumunta kahit saan para kumain ng masasarap na pagkain." Sabi ni Marian. Natuwa si Leia sa kanyang mungkahi ngunit nagpatuloy si Marian na may misteryosong ngiti, "Hindi papasok si Mommy sa trabaho kung magiging mabuting bata ka. Ilalabas lang kita kung mabuting bata ka." Magiging mabuting bata si Leia. Nangako si Leia sa kanya. Lumapit si Justin kay Marian nang marinig niya ito, "Mahal, lilipat ka ba talaga?" Siya ang palaging pinakabisi sa pagtatapos ng taon kaya bakit niya imumungkahi na isama si Leia para sa isang paglalakbay. Tumingin sa kanya si Marian na may malalim na tingin, "Pumasok muna tayo. Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito mamaya." Parang kakaiba sa kanya na para bang si Marian ay gumawa ng isang uri ng desisyon. Kahit hindi talaga siya makapaniwala ay tumango pa rin siya at nagpas siyang maghintay. Nang makapasok na sila sa kanilang mainit na bahay, sa wakas ay na-relax na nila ang kanilang naninigas na katawan. Ang pagkakaroon ng isang bata ay tiyak na ginawang mas magaan at mas mainit ang kapaligiran. Gumaan ang pakiramdam ni Marian pagkatapos ng mainit na shower at hapunan kasama ang kanyang pamilya. Sabay silang nanood ng telebisyon hanggang sa makatulog si Leia. Binuhat ni Mina si Leia sa kanyang silid samantalang tinawag ni Marian si Justin palabas sa bakuran. Naghihintay na si Justin na sabihin sa kanya kung ano ang iniisip niya. Bagamat tila hindi siya nagmamadali, palakad-lakad sa bakuran at tumangala sa langit imbes na kausapin siya. Maputi ang hininga niya sa lamig at biglang buntong hininga ang kumawala sa mga labi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. "Hubby, hindi mo ba sinabi sa akin noon na pakikinggan mo lahat ng hiling ko hanggat hindi kita pinipilit na sumuko sa ibang mga babae?" Nagulat si Justin. Hindi niya inaasahan na sisimulan niya ang pag-uusap sa pangungusap na ito. Sandali siyang nag-isip bago sumagot, "Sinabi ko nga pero hindi ito naaangkop sa bawat kahilingan. Hindi mo ba tutuperin ang pangako mo?" Kumunat ang noo ni Marian. Bumakas ang galit sa mukha niya. Ikinaway ni Justin ang kanyang mga kamay at awkward na ngumiti, "Kung hihilingin mong umalis sa tabi ko, hindi ako papayag dyan. Hindi ko ito papansinin kung gusto mong mangbuli ng isang tao. Masasabi ko lang na susuportahan kita sa lahat ng oras.
Alam kong hindi ka gaanong mapagbigay, binigyan siya ni Marian ng isang side eye, hayaan mo akong itanong ito sa iyo. Totoo bang hindi mo ako sasalungat-anom ng mga desisyon na gagawin ko sa operasyon ng Yellow International? Hindi man lang nagdalawang isip si Justin tungkol dito, syempre. Ang kumpanya ay itinatag mo at ng iyong lola. Career mo ito at hindi ko naisip na makialam. Tumango si Marian at huminga siya ng malalim bago sinabi ang susunod na pangungusap kung sasabihin ko. Nagbabalak akong magbitiw at magtalaga ng ibang tao bilang presidente, susuportahan mo pa rin ba ang desisyon ko? Nagulat si Justin. Tinitigan niya ito ng masama at gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi. I have this suspicion kanina pero hindi ko akalain na gagawin mo talaga ito. Ito ba talaga ang gusto mo? Mapait ang ngiti ni Marian, pagod na ako. Wala na akong lakas para harapin ito. Kung tutuusin, tao pa rin ako. Maaari akong maging walang puso sa mga tagalabas ngunit hindi ko talaga alam kung paano haharapin ang aking mga kaibigan at pamilya sa trabaho. Ginagawa mo ba ito dahil sa insidente ni Lucille? Isa ito sa mga dahilan, parang may hinanakit si Marian, mapataliya man o Melinda, pareho silang may hawak na mahahalagang posisyon sa kumpanya at hindi ako makakatrabaho kung wala sila pero sa tuwing naiisip ko ang relasyon nila sa iyo, parang may kirot sa puso ko. Ganun pa man, dahil magkaklase tayo, kailangan kong kontrolin ang emosyon ko at magpanggap na parang walang mali sa akin. Namula ang mukha ni Justin. Naisip na niya ito noon ngunit naisip niya na nalampasan na ito ni Marian ilang taon na ang nakalipas. Ito pala ay kanina pa niya pinipigilan ang kanyang emosyon. Pagpapatuloy ni Marian, at saka, kung ako ay isang outsider, I would have cleared Lucille's work schedule for about half a year to a year bago siya muling magpakita sa publiko pero hindi ko magagawa iyon. Hindi lang kasi ako ang presidente, ako din ang kapatid niya. Paano ko siya pakikitunguhan ng malamig? I would be ruining her career. I can pit on my president, I can pit on the president. Pero bilang kapatid ni Lucille, wala akong magagawa na posibleng makasakit sa kanya. Hindi ko talaga alam kung paano ko ito haharapin, pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Kumunat ang noo ni Justin at tinapik ang balikat niya. He sighed and tried to console her, naiintindihan ko ang nararamdaman mo pero kung magre-resign ka at ibinigay mo ang posisyon mo sa iba, wala rin silang magagawa tungkol dito. Sasabihin lang nila na nag-check out ka sa pressure. Alam ko, kaya nga nagpaplano akong magsagawa ng press conference para ihayag ang relasyon namin. Gusto kong malaman ng publiko na inosente si Lucille. Gusto kong linisin ang pangalan niya at tanggapin ang responsibilidad sa pagkasira ng imahe ng kumpanya at reputasyon ni Lucille. Sa paraang ito ay makakaalis ako sa aking posisyon ng may wastong dahilan. Pinabulaanan siya ni Justin, anong responsibilidad? Ang mga tabloid ang may pananagutan dito. Ngunit kailangang sisihin ng isang tao. Wala na akong planong magtrabaho kaya ito na ang huling bagay na magagawa ko para kay Lucille. Ito ang magagawa ko para makabawi sa kanya. Sabi ni Marian. Inakala ni Justin na ang kanyang desisyon ay lubhang kamangmangan ngunit hindi niya magawang tumanggi. Tama siya, hinding-hindi ito matatapos maliban kung may sisisihin. Hindi kailanman magagawang tumayo ni Lucille sa publiko ng buong pagmamalaki maliban kung nanatili siyang nakatago sa publiko magpakailanman. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto at tumakbo si Yuna palabas ng bahay habang sumisigaw ng galit na galit, Miss. Sir! Pumasok ka dali. Bad news. 12:15. Nagulat sina Justin at Marian. Bakit may isa pang masamang balita? Yuna, huminahon ka. Anong nangyayari? Tanong ni Justin. Si Yuna ay galit na galit, hindi alam kung paano sasabihin sa kanila, hindi ko masabi ng malinaw, halika at manood ng telebisyon. Ito ay live na balita. Live na balita. Naguluhan si Marian noong unang ngunit mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Nang makapasok sila, ang telebisyon ay nagbo-broadcast ng balita sa gabi. Ang mga balita sa gabi ay karaniwang puno ng lahat ng uri ng mga balita ngunit karamihan ay nagbubuod ng mga balita sa ibang bansa na nangyari sa araw.
Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Ang media ng balita ay nagpadala ng mga mamamahayag sa isang live na eksena para sa eksklusibong coverage ng balita. Nakita ang isang mamamahayag na nakasuot ng pormal na kasuotan na may hawak na mikropono sa harap ng kamera. Sa likod niya ay isang press conference na puno ng mga mamamahayag at cameramen. Tuloy-tuloy ang pag-flash ng kamera. Minamahal na madla, kasalukuyan kaming nag-ulat ng live mula sa press conference ng top star na si Lucille Lysander. Kumakalat sa internet ang mga larawan niya at ng isang misteryosong lalaki at nasangkot siya sa kasal ng presidente ng Yellow International. Naghuhula ang mga tao tungkol sa kanilang relasyon. Nakipagkasundo si Miss Lucille Lysander sa broadcasting station sa pamamagitan ng kanyang manager at napagpasyahan nilang magdaos ng press conference at ihayag sa publiko ang lahat ng bagay para linawin ang mga bagay-bagay sa kanyang mga tagahanga. Namutla ang mukha ni Marian habang nakatayo sa harap ng telebisyon. Nanginginig ang mga labi, hinawakan niya ang damit ni Justin, anong nangyayari? Bakit may press conference? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Nakakalito para kay Justin na tanggapin din ito, huwag mo akong tanungin, hindi ko rin alam ang tungkol dito. Walang nagpaalam sa akin. Si Lucille ba mismo ang gumawa nito? Bulong ni Marian. Nababalisa si Yuna, ano ang nangyayari? Hindi mo alam ang tungkol dito. Lihim ba itong inayos ni Lucille? Iyon lang ang paliwanag. Siya lang siguro ang nag-organisa ng press conference na ito. Ang tanga nitong babaeng ito. Ang gulo ng isip ni Justin. Hindi rin niya alam ang gagawin. Hindi. Hindi ko hahayaang gawin niya ito. Tumakbo si Marian sa coffee table at idinial ang cellphone number ni Lucille. Mabilis na dumaan ang tawag ngunit ang manager ni Lucille na si Mike ang sumagot ng tawag. Hayaan mong sagutin ni Lucille Lysander ang tawag. Tapusin ang press conference. Galit na galit si Marian. Nanunuyo ang lalamunan ni Mike, President Lysander, huli na ang lahat. Nandito na ang mga mamamahayag. Hindi na natin ito mapipigilan ngayon. Paano mo magagawa ito nang hindi mo nakukuha ang pahintulot namin? Hindi ka ba natatakot na mawalan ng trabaho? Malapit nang magkaroon ng mental breakdown si Marian. Nalungkot si Mike, hindi ko rin ginustong gawin ito ngunit ginawa ito ni Miss Lucille Lysander sa likuran namin. Hindi namin siya napigilan sa oras. Kaya hindi kami naglakas loob na ipaalam kay Direk Gibson. Pinabayaan ko ang lahat. Wala nang balikan dahil nagsimula na ang press conference. Si Lucille ay nakasuot ng itim na suit na may mahigpit na ekspresyon. Parang haggard ang hubad niyang mukha pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Kung ikukumpara noong una siyang dumating sa Stonegate, si Lucille ay naging matured sa paglipas ng panahon ngunit ang trabaho ay nagbago rin sa kanya. Nanatiling pareho ang nahihiyang ngiti sa kanyang walang kapintasang mukha. Mula sa live stream, nakita nila si Abbas Morgana na nakatayo sa gilid ng stage. Mabagsik ang kanyang mukha at walang makakapag-isip na ang mukhang nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay magiging lola ni Lucille. Walang MC ang press conference na nagpakita na plano niyang harapin ang mga mamamahayag at manunood ng mag-isa. Matapos hintayin na tumahimik ang lahat, nagsalita si Lucille, paumanhin sa mahabang paghihintay. Kinailangan kong mag-organize ng press conference dahil sa nangyari ngayon. Hindi pa ito matagal pero malalim ang naramdaman ko. Sa tingin ko ay hindi ko na kailangan pang ulitin ang pangyayari. Pakiusap isa-isa mong ipahayag ang iyong mga katanungan kung mayroon ka. Sasagutin ko ng totoo. Sabay-sabay na sumigaw ang mga mamamahayag at kinailangan silang kontrolin ng mga bodyguard. Sa huli, si Lucille ang pumili ng isang mamamahayag. Miss Lucille Lysander, sino ang lalaki sa larawan? Ano ang relasyon mo sa kanya? Bakit ka pumunta sa kindergarten na iyon? Ngumiti si Lucille, ang lalaki sa larawan ay aking bayaw. Ang dahilan kung bakit ako naging mga awit ay dahil mahilig akong kumanta. Mahilig ako sa musika. Ang kapatid ko ay si President Marian mula sa Yellow International. Hindi kami magkadugo ngunit nagmamahalan siya sa akin. Siya ang nagtatag ng kumpanya ng entertainment dahil sa akin.
Ang aking kapatid na babae at ang aking bayaw ay may isang anak na babae at siya ay nag-aaral ng aking mga anak sa The Day Kindergarten. Performance ng pamangkin ko wala namang nangyayari sa bayaw ko. Tanong ng isa pang mamamahayag, may tanong ako. Mabilis kang sumikat dahil sa Star of Yellow. Madali ka bang nanalo dahil sa kapatid mo? Malinaw na sinusubukan ng mamamahayag na pukawin si Lucille at nakakuha siya ng galit na mga titig mula sa mga tauhan bilang resulta. Napangiti ng mahina si Lucille, sigurado akong may mga hinala na ganito at hindi na ito mawawala sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, bata pa ako at mabilis akong sumikat. Sa katunayan, hindi ko maaabot ang antas ng tagumpay na ito kung wala ang suporta ng aking kapatid. Masasabi ko lang na para sa mga mahilig makinig sa akin na kumanta, dapat gusto nila ako para sa isang dahilan. Para sigurado kung ang sagot ay karapat-dapat sa mga manunood, mayroon akong tumango ang mga mamamahayag bilang pagsang-ayon. Kahit na nagtrabaho sila sa mga kumpanya ng media, karamihan sa kanila ay nasiyahan sa mga kanta ni Lucille. Kahit na siya ay may malakas na background, kailangan pa rin niya ang talento upang maabot ang antas na ito. Ang mga mata ni Marian ay puno ng luha habang nanunood ng telebisyon. Nabawasan ang pagkabalisa ng kanyang puso. Marahil ang taos-pusong saloobin ni Lucille ang makakalutas sa problemang ito. Biglang tumayo ang isang lalaking mamamahayag, Miss Lucille Lysander, mula sa research na ginawa ko, noong shooting para sa God of Sword ay nagkaroon kayo ng alitan sa lead actor na si Calvin. Nalabas ang mga scandals tungkol kay Calvin. Totoo bang tumanggi kang sumuko sa kanya at tumanggi ka ring gumawa ng kiss scene kaya nataman mo siya, totoo ba iyon? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Bakit niya ito nabanggit bigla? Unless may inside story talaga. Ang insidente ni Calvin ay nangyari ilang buwan na ang nakakaraan ngunit naaalala pa rin ito ng lahat. Sa totoo lang, inakala ng karamihan sa mga may karanasang mamamahayag na ito ay hindi kapani-paniwala dahil parang sinusubukan ng production team na pagtakpan ang mga bagay-bagay. Sa kasamaang palad, hindi nila nagawang makapanayam si Calvin mula noong siya ay nasa bilangguan. Kinabahan si Lucille nang hindi namamalayan mula nang masangkot si Justin sa insidenteng ito ngunit tumango pa rin siya, totoo iyon. Napangiti ang mamamahayag at nagtaas ng boses, lahat, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapanayam si Calvin noong nakaraang linggo dahil siya ay nasa labas ng kulungan at na-hospital dahil siya ay may sakit. Nanghihina siya dahil sa pulmonya ngunit sinabi pa rin niya sa akin ang tungkol sa maruming ginawa ni Yellow sa pag-asang malinis ang kanyang pangalan. Sinabi niya sa akin na si Lucille Lysander ay may lihim na relasyon sa kanyang kapatid. Wow! Naghiyawan ang buong crowd at tuloy-tuloy na kumikislap ang flash ng camera. Ito ay nagbabagang balita. Si Marian ay tumingin kay Justin na nalilito habang si Justin ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya nakita ang pagdating nito. Calvin. Paano niya nagawang pukawin ang gulo sa kritikal na sandaling ito? Akala ni Justin ay nakaraan na ito ngunit si Calvin pala ay isang time bomb. Si Lucille ay namutla dahil sa gulat at nagsimula siyang manginig. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Buong pagmamalaking naglabas ng CD ang lalaking mamamahayag, ito ay isang kopya ng mga audio at video recording ng aking panayam kay Calvin. Ito ay eksklusibong nilalaman at pinaplano kong ihayag ito sa angkop na oras dahil ang Yellow International ay isang malaking kumpanya. Hindi kami nang ahas na guluhin sila. Ngunit ngayon, upang matiyak na ang aming mga kasamahan ay hindi mapagsamantalahan at na ang aming mga kasamahan ay hindi mapagsamantalahan at na ang aming mga tagahanga ay hindi magsisinungaling sa mga tagahanga, ang aming mga tagahanga ay hindi magsisinungaling sa mga tagahanga na si Leo. At ang kabangisan ni Lucille Lysander at ng kanyang bayaw. 12:16. Ang mamamahayag na ito ay tuso, nakikita kung paano niya sinasadyang binanggit ang kritikal na kondisyon ni Calvin bago ilabas ang CD. Nais niyang pukawin ang interes ng lahat dahil sa mga sitwasyong tulad nito, karaniwan nang naaawa ang mga tao sa mas mahina. Dala ang tinatawag na ebidensya sa kanyang kamay, siya ay nakakuha ng higit na kamay. Anong ebidensya? I-play ito para sa lahat.
May nagsimulang sumigaw, na sinundan ng mga supportive na salita mula sa iba. Si Abbas Morgana ay tahimik na nakatayo sa gilid ng entablado, iniisip na malapit nang matapos ang insidenteng ito. Ipinagmamalaki niya na sa wakas ay lumalaki na ang kanyang apo ng isang payaso ang hamarang sa press conference. Bumangon ng galit sa kanyang mukha at sinenyasan niya ang mga bodyguard na gawin ang isang bagay. Naintindihan naman ng leader ng mga bodyguard ang mensahe niya at inutusan niya ang 2 bodyguard na paalisin dito ang mamamahayag. Gayunpaman, bago pa sila makalapit, tinuro sila ng mamamahayag at sumigaw, "Nakita niyo ba ito? Tinatawag nila ang mga bodyguard para paalisin ako dito." Nakonsensya sila. Nagalit ang ibang mga mamamahayag at naging gulo ang buong eksena. Nagdilim ang mukha ni Abbas Morgana. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang mga bagay. Wala siyang ibang magawa kundi ang makaramdam ng pagkabalisa. Sa sandaling ito, tumayo si Lucille at nilakasan ang kanyang boses, lahat, mangyaring huminahon. Handa akong panoorin kung ano ang nasa loob ng CD. Ipinapangako ko na magiging tapat ako sa lahat kung totoo ang nilalaman sa loob ng CD dahil maraming nasaksi sa oras na iyon. Natahimik ang mga mamamahayag at ngumisi ang mamamahayag bago ilagay ang CD sa isang player at binuksan ang projector. Maya-maya, may lumabas na video sa malaking screen. Nakita si Calvin na nakaupo sa hospital bed na may maputlang mukha at may IV drip sa tabi niya. Mahina ang boses niya pero naririnig pa rin. Nagsimula ang panayam at narinig nila ang boses ng mamamahayag, "Mr. Zhang, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang eksaktong nangyari sa site ng paggawa ng pelikula?" Oo naman, mahinang tumanggaw si Calvin, noong araw na iyon, naging maayos ang paggawa ng pelikula ngunit nangyari ang pagtatalo dahil sa isang kiss scene. Sa tingin ko ay hindi maganda ang eksena kung gagamitin ang isang body double kaya iminungkahi kong gawin ang eksena kasama si Miss Lucille Lysander bilang isang profesionalismo. Ako ay isang profesional na artista kaya napupuot ako kapag ang ilang mga tao ay nagtatanim ng personal na damdamin sa isang pelikula, dapat kong maramdaman ang iyong sarili sa isang pelikula, na dapat kong maramdaman ang iyong sarili sa isang pelikula na dapat kong maramdaman ang iyong sarili na sa isang pelikula, dapat kong maramdaman ang iyong sarili na sa paggawa ng pelikula. At ang direktor ay hindi mo dapat sinisira ang isang pelikula dahil sa mga personal na dahilan. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata na lalong nagpatingkad sa kanyang galit. Nang marinig ito, ilang mamamahayag ang nagsimulang tumingin sa kanya ng may awa at respeto dahil batid nila ang hirap na kinakaharap ng mga artista na nagtrabaho sa mundo ng showbiz. Hindi ko akalain na tatanggi si Miss Lucille Lysander na ituloy ang paggawa ng pelikula dahil tutol ako sa paggamit ng body double. Nagalit pa nga ako sa katotohanan na may isang lalaking tumatawag sa kanyang sarili bilang direktor ng Yellow Entertainment na nagdala ng mga regalo kay Lucille Lysander at nang mabalitaan niya ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan, binugbog niya ako. Isa lang akong artista. Wala akong malakas na background kung kaya't sila ay nagtrabaho ng magkasama at pinilit nila akong mag-video upang i-record ang aking lim. Ang mga utos nila. Nalaman ko lang ang tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki pagkatapos ng insidente. Siya ang direktor ng Yellow Entertainment at asawa rin ni President Marian mula sa Yellow International. Nagtataka ako kung bakit siya mismo ang pupunta at bibisitahin si Lucille Lysander at hindi ko inaasahan na mabubugbog niya ako dahil kay Lucille Lysander. Namutla si Marian nang marinig niya ito. Kumunat ang noo ni Justin at nangarap na makapag-teleport siya sa Central City at sirain ang buong komperensya. Gayunpaman, imposibleng gawin ito dahil magpapalala lamang ito ng mga bagay. Maaari siyang maging walang takot at gawin ang anumang gusto niya ngunit hindi iyon nangangahulugan na magagawa rin iyon ni Lucille at ng kanyang pamilya. Totoo ba? Tanong ni Maria na may nanginginig na boses. Huminga ng malalim si Justin at umiling, hindi naman. Siya ang nagsimula. Pinilit niyang halikan si Lucille pero napagkasunduan namin na lahat ng klase ng intimate scenes ay bawal. Mayabang siya noon kaya binugbog ko siya. Hindi ko akalain na maglalakas loob siyang gumawa ng mga bagay-bagay dahil may sakit siya. Hindi siya pinaghinalaan ni Marian dahil naalala niyang nakasaad ito sa kasunduan.
Tungkol naman sa relasyon ni na Justin at Lucille, hindi na niya ito iisipin dahil siya ang nagmungkahi kay Justin na pumunta. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi maganda ang mga bagay para kay Lucille ngayon. Nag-aalala si Marian. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Justin dahil wala siyang maisip ngayon. Hindi ko alam. Kahit anong sabihin natin, maghahinala pa rin ang mga tao sa kanya, walang maniniwala sa kanya. Hindi mabasa ang titig ni Lucille habang nakaharap sa kahina-hinalang mga titig ng lahat. The journalist sounded cocky when the video was done playing. Sige. Miss Lucille Lysander, I'm sure everyone can tell that my video is legitimate. I'm really curious about something, bayaw mo lang ba siya? Bakit kanya bibisitahin mag-isa? Bakit niya aabusuhin ang isang sikat na artista dahil sa kiss scene? Sa pagkakaalam ko, sinamahan mo siya sa many day witnessing site sa paggawa ng pelikula. Sa kanya ay masyadong malapit. Ginulo ng mamamahayag ang eksena. Sa kabilang banda, ang natitirang media ay walang pakialam sa katotohanan basta ito ay nagbabagang balita. Ang mga mata ni Abos Morgana ay puno ng hangarin na pumatay. Siya ay nagpasya na patayin ang mamamahayag sa sandaling matapos ang komperensyang ito. Hindi mahalaga kahit napagdudahan siya ng iba. Ramdam niya ang pagdurugo ng kanyang puso dahil sa sakit habang pinagmamasdan ang kanyang nag-iisang apo na tumatanggap ng mga panuksong titig mula sa karamihan. Hinigpitin ni Justin ang kanyang mga kamao habang nakatayo sa harap ng telebisyon. Marian, kailangan kong pumunta sa Central City. Kung magpapatuloy ito, hindi ito kakayanin ni Lucille. Nangyari ito dahil sa akin kaya dapat kong alagaan ito. Bago siya makaalis, balis ang niyakap siya ni Marian, pupunta ka roon. Nababaliw ka na ba? Hindi lang sila magtataka kung paano ka lumitaw ng wala saan, kundi magpapalala pa ito. Maaari mo bang pigilan ang lahat sa pagsasalita? Maniniwala ba sila sa iyong paliwanag? Natigilan si Justin sa mga salita. Alam niyang walang saysay na naroon siya ngunit masakit sa kanya na panoorin si Lucille na nakaharap sa media ng mag-isa. Wala siyang nakuhang kahit ano mula sa kanya maliban sa mga tahimik na pagtanggi at dalamhati. Pero ngayon, napakaraming sumpa at pangungutya ang kinailangan niyang harapin dahil sa kanya. Si Justin ay naliligaw. Iniisip niya kung tama o mali ang kanyang saloobin kay Lucille. Ginawa ba niya ito para sa kanyang kapakanan o nagdulot siya ng pinsala sa kanya? Bago niya maiayos ang kanyang mga iniisip, tahimik na tumayo si Lucille. Humarap siya sa mga kamera at media na may nakakahiyang ngiti. Saglit na natahimik ang mga tao dahil sa biglaan ngunit nakakapigil hiningang ngiti niya. Napabuntong hininga si Lucille at kinagat ang kanyang mga labi bago yumuko ng bahagya. Ikinalulungkot ko na naging sanhi ako ng gulo sa mga sumuporta sa akin. Alam kong hindi na ako makakalabas sa entablado at sa screen pagkatapos ng araw na ito pero sana ay tahimik na makinig ang lahat sa akin habang ibinabahagi ko ang aking relasyon sa aking kapatid na babae at sa aking bayaw. Sa panahong iyon, dapat ay maunawaan na ninyo kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Huminto siya saglit na parang nag-iipon ng buong lakas ng loob bago nagpatuloy, oo, gusto ko ang aking bayaw. 12:17. Walang makapag-aakalang magbubuhos siya ng panggatong sa nagninangas na apoy. Maging si Abos Morgana ay inakala niyang may naririnig siyang mga bagay-bagay. Nawala ba sa isip ang apo niya sa lahat ng pressure? Naghiyawan ng mga tao pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Sina Justin at Marian ay natarante rin sa mga salita. Tinakpin ni Yuna ang kanyang bibig dahil sa gulat habang nakatingin kay Lucille na may pagmamahal ngunit nalilitong tingin. Naramdaman ni Justin na parang may kumukurot sa kanyang puso at nahihirapan siyang huminga mula rito. Nanginginig si Marian, kagat-kagat ang kanyang mga labi habang umaakyat siya sa hagdan. Miss, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Yuna. Pahinga. Mataray na sagot ni Marian at pumasok sa kanyang silid nang hindi lumilingon sa kanyang likuran. Si Justin ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Hindi siya mapakali sa iniisip ni Marian nang magulo ang isip niya. Sa kabilang banda, mas nakahinga si Lucille na parang naglagay siya ng mabigat na bato sa kanyang dibdib.
She smiled at the crowd, ayokong itago ang nararamdaman ko dahil hindi ko makontrol ang puso ko. Na-curious ako sa bayaw ko noong una ko siyang makilala. Habang tumatagal ang pagsasama namin, nauwi sa romantikong damdamin ang curiosity. Pero sana naman ay hindi ako mababa ang tingin sa akin ng mga tao. Alam ko naman na ang tingin lang ng kapatid ko at ng biyenan ko sa akin ay hindi ako naging kapatid. Ang mga tao ay hindi gawa sa kahoy, kaya imposibleng isara ang aking damdamin sa araw na iyon. Ang aking bayaw na lalaki ay bumugbog kay Calvin dahil siya ay hindi masasabik sa akin, ang kumpanya ng kapatid ko at ang moralidad ng bayaw ko mula ngayon. Hindi na ako isang mga-awit, artista at artista na lang ako, isang normal na babae na hindi kailangang mag-alala tungkol sa aking reputasyon o itago ang aking nararamdaman. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, umatras si Lucille at yumuko sa kanila bago bumaba sa entablado. Iginiya siya ni Morgana sa backstage at saka lang lumabas ang mga mamamahayag at sinubukang habulin siya. Gayunpaman, inutusan ng mga bodyguard na hamarang sa kanilang daan. Niyakap ni Morgana ang balikat ng kanyang apo at may mapagmahal ngunit mapagmataas na boses, sinabi niya kay Lucille, "Lucille, tama ang ginawa mo. Si Lola na ang bahala sa mamamahayag para sa iyo." Umiling si Lucille at tumawa, "Ayos lang, Lola. Sabi ko, aalis na ako sa showbiz. Kaya nilang gawin lahat ng gusto nila. Malapit na itong matapos. Ikaw, di ka na talaga kumakanta." Nagulat si Morgana. "Ma'am." Tumango si Lucille. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Morgana at napabuntong hininga siya. "Ito ay kakaiba, noong una ay tutol ako sa iyong pagkanta at pag-arte. Kahit na humihina ang aming angkan, kami ay isang reputable clan pa rin, hindi makatuwiran para sa iyo na maging isang artista. Ngunit pagkatapos, nakita ko kung gaano kakasaya sa entablado kaya naisip ko na ito ay gumagana ng maayos. Ngayon, ikaw ay nagsasabi sa akin na ang iyong hilig. Hindi ba nakakaawa kung sumuko ka ngayon?" Pilit na ngumiti si Lucille at umiling, "Hindi, naranasan ko na. Tama na. Kasalanan ni Justin ang lahat. Hindi kanya dapat pinaghirapan kung hindi kanya gustong tanggapin. Nagtago siya sa Stonegate at pinaharap kanya sa kanilang lahat ng mag-isa." Reklamo ni Morgana. "Lola, hindi mo siya masisisi. He did it for my own good. I'm sure hindi rin maganda ang pakiramdam niya dito." Sabi ni Lucille. "Pinagtatanggol mo pa rin siya," napabuntong hininga si Morgana. "Lucille, ano ang susunod mong plano? Ngayong hindi ka na kumakanta, kailangan mo pang maghanap ng gagawin." Tumingin sa ibaba si Lucille at bumulong, "Lola, gusto kong bumalik sa MA at magsaka. Kailangan ko ng oras na mag-isa." Nakita ito ni Morgana kaya hindi na siya nagulat. Tumango siya bilang pagsang-ayon, "Oo naman, matagal na akong hindi nakapunta roon. Maaari mong bantayan ang lugar para sa akin. Bumababa na ang populasyon ng Susan at kung magpapatuloy ito, matatapos ang bloodline. Magpahinga ka ng mabuti kapag nandoon ka at gabayan mo rin ang iyong mga nakababatang disipulo. Ma, ingatan mo ang sarili mo, Lola." Niyakap ni Lucille ang kanyang nag-iisang pamilya. Namula ang mga mata ni Morgana at pinilit niyang ngumiti, "Huwag kang mag-alala. Bata pa ako. Bibisitahin kita sa MA." Ang kanilang malapit na relasyon ay nagpainit sa koridor. Tahimik na nakatayo si Grey Robe sa likuran nila at isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng live na kumperensya, lumipat online ang hindi pagkakaunawaan. Sinuportahan ng ilan si Lucille para sa kanyang katapatan at katapangan samantalang ang ilan ay nag-iisip na siya ay gumagawa ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, talagang mas nakakagulat na malaman na nagdesisyon si Lucille na umalis sa mundo ng showbiz. Naabot na niya ang napakataas na taas at nagpasya siyang umalis ng ganoon na lang kahit na sumuko na siya sa pagtatanghal sa New Year's gala. Nakumbinsi nito ang iba na siya ay inosente. Walang katuturan para sa isang tulad niya na mangbuli ng iba kapag nagawa niyang talikuran ang katanyagan at karera. Hindi tulad ng kailangan niya ng ganitong pagpapalakas ng kasikatan. Hindi masyadong inisip ni Justin ang tungkol dito. Matapos tumayo ng mahabang sandali, sa wakas ay umakyat siya at kumatok sa pinto ni Marian.
Hindi binuksan ni Marian ang pinto, sa halip ay sinagot siya mula sa kanyang silid. Wala akong alam at wala akong narinig. Matutulog na ako. Kahit na may pintuan sa pagitan nila ay narinig pa rin niya ito ng malinaw. Sa napakatagal na panahon na magkasama, naunawaan ni Justin ang nais niyang sabihin. Ayaw niyang harapin ito ngunit ayaw niyang pigilan si Justin sa paggawa ng desisyon. Hindi niya mapigilan ang sarili na pigilan si Justin na magpatingin kay Lucille ngunit hindi siya magiging maganda kung pupunta ito. Kaya, pinili niyang magpanggap na walang alam. Kahit na ang lahat ng ito ay isang pagkukunwari, hindi bababa sa ito ay mas madali kaysa sa harapin ito ng direkta. Hindi na nag-alinlangan pa si Justin at nakarating siya sa Central City ng mabilis hanggat maaari. Hindi mahirap hanapin sina Abbas Morgana at Grey Robe dahil may cultivation sila. Si Justin ay lumitaw mula sa isang tagong sulok at naglakad patungo sa paradahan ng sasakyan. Kinakausap ni Morgana si Grey Robe habang papunta sila sa sasakyan. Nagulat sila nang makita si Justin na nakatayo sa tabi ng kotse. Nasaan si Lucille? Direktang tanong ni Justin. Hinanap niya ang paligid ngunit hindi niya ito makita. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Abbas Morgana nang makita niyang tila nag-aalala siya. Masyado ka nang huli. Ilang taon na siyang umalis. Sagot ni Morgana. Saan siya nagpunta? Nagulat si Justin. Babalik siya sa MA. Nagpaplano siyang magtanim at gusto niyang ipaalam ko sa inyo na kanselahin ang lahat ng kanyang trabaho. Mataray na sabi ni Morgana. Nadismaya si Justin. Ang pagkakasala kay Lucille ay lumalakas. Kinakausap lang niya si Marian kung paano malalampasan ang krisis na ito ngunit sinong mag-aakala na pipiliin ni Lucille na isakripisyo ang sarili. I'm going after her. Hindi ko siya papayagang umalis ng ganito. Bago siya makaalis, pinigilan siya ni Morgana, ano ang gagawin mo kapag nakita mo siya? Kaya mo ba siyang pasayahin? Kaya mo bang hayaan siyang tumayo ng may kumpiyansa kay Marian? Ano ang magagawa mo para sa kanya? Ako. Natigilan si Justin sa mga salita. Wala kang magagawa. Ayaw ni Lucille na hanapin mo siya. Siya ay isang matinong bata at kung gusto mong gumaan ang pakiramdam niya, hayaan mo siyang bumalik sa MA ng mag-isa. Bumantong hininga si Morgana at sinenyasan si Grey Robe bago dumaan kay Justin para sumakay sa kotse. Si Justin ay nakatayong walang ginagawa at hindi gumagalaw kahit na umalis na si Morgana. Kasabay nito, malayo sa North Pole, ang kalangitan sa gabi ay napuno ng mga bituin. Sa ilalim ng layer ng yelo sa higanting laboratorio ni Brayden, tila kakaiba ang kapaligiran. Ang buong laboratorio ay maliwanag na naiilawan, na nagpapakita ng mga komplikadong data na tumatakbo sa maraming mga screen. Sa gitna ng laboratorio ay isang malaking operating table. Hindi mabilang na mga tubo at alambre ang dumikit sa katawan ng isang lalaki. Sa paligid ng operation table ay may 4 na kakaibang hugis na kagamitang metal tulad ng 4 na baluktot na haligi ng tubig. Isang malabo na bola ng enerhiya ang nabubuo sa nagtatagpo na punto ng mga haligi. Ang lalaking nakahiga sa mesa ay hubot-hubad na ang kanyang mga paa ay mahigpit na nakagapos sa mesa, na nagbabawal sa kanya sa paggalaw. Si Lester iyon. Kahit may malay pa siya, mas gugustuhin niyang mahimatay. Ang lahat ng ito ay dahil ang dark energy ball sa itaas niya ay naghahanda sa pagguho sa kanya. 12-18. Kumalma ka, magiging maayos din ito. Para sa ikabubuti mo lang ito, hehe. Isang lalaki ang ngumisi sa gilid. Nakasuot siya ng stained lab coat na may gusot na buhok. Ang kanyang balbas ay nakatikip sa kanyang mukha dahil sa gusot. Hindi makikilala ni Tony ang kanyang sarili kung tumingin siya sa salamin. Wala siyang suot kundi lab coat. Matigas at matigas ang kanyang mga kalamnan ngunit ang kawalan ng taba sa kanyang katawan ay nagmukhang payat. Ang nakahiga sa kanyang dibdib ay isang malabo na bola ng enerhiya. Sa isang malapit na pagtingin, ang isa ay napagtanto na ito ay ang antimatter na enerhiya, ang bato ng Diyos. Katulad ni Brayden, ginamit ni Tony ang teknolohiyang naiwan ni Brayden.
Pinagsama niya ang bato ng Diyos sa kanyang katawan at pagkatapos ng maraming pagtatangka na gawin ito, ang lakas na natamo niya mula rito ay higit na nalampasan ang dating taglay ni Braden. Ang mga bahid ng antimatter energy na inilalabas mula sa apat na kakaibang kagamitan ay galing talaga kay Tony. Sanay na siya sa paggamit ng antimatter energy at parang walang katapusan itong dumadaloy palabas sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo? Muntik na itong mawala ni Lester. Nagtago siya sa North Pole para magtanim hanggang sa dumating si Tony sa kanya at pilit siyang kinokontrol. Iginapos niya siya sa operation table at dahil sa pang-aapi na nagmumula sa antimatter energy, hindi makagalaw si Lester. Akala niya ay bumuti ng husto ang kanyang paglilinang ngunit hindi niya inaasahan na ang pag-unlad ni Tony ay hindi makatao. Hehe. Hindi mo ba gustong maging mas malakas? Ito ang pinakabago kong pananaliksik antimatter energy transformation device. Ang kailangan ko lang gawin ay i-activate ito gamit ang Godstone at mapalakas nito ang antimatter energy ng 300 beses. Magagamit ito para baguhin at i-reset ang genome mo. Kung magtagumpay ito, maa-unlock ang aking antimatter genetic link, at magagawa ko ang anumang gusto ko. Tumawa si Tony. Punong-puno ng kasigasig ang kanyang mga dagwang mata. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ni Lester. Paano ko malalaman? Ngumisi si Tony, ayon sa ideya ni Braden, hindi pa rin alam ang transformation sa test subject. Well, kahit anong mangyari, sigurado akong makikinabang ako dito. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko pa sa iyo. Ikaw. Paano mo ako ginamit bilang test subject? Mag-partner tayo, di ba? Ungol ni Lester. Napabalikwa si Tony at tumawa, partner. Ikaw. Aso ka lang sa akin. Sa tingin mo ba mas magaling ka sa B****s na iyon? Nakakatuwa. Pinalawak ni Tony ang kanyang mga braso. Ang bato ng Diyos ay naisaaktibo ng kanyang isip at isang nakabulag na kinang ng kulay abong liwanag ang sumabog mula rito. Kinokolekta at pinalakas ng kagamitan ng antimatter energy hanggang sa maabot ang limitasyon. Isang bolt ng antimatter energy ang bumaril mula sa energy ball at nilamon ang katawan ni Lester. Nanlamig si Lester at ang kanyang katawan ay nilamon ng antimatter energy sa loob ng ilang segundo. Isang mapanirang haligi ng kulay abong liwanag ang bumasag sa permafrost at durog sa malalaking bahagi ng yelo. Ang matunog ng crack ay tumagal ng 1 minuto at ang laboratorio ay kalahating nawasak sa dulo nito. Ang mga electric spark at apoy ay tumatalon sa paligid ng laboratorio at ang tanging nakatayo ay ang antimatter energy barrier. Wala na ang operating table, kasama si Lester na nakahiga dito. Ang tanging natitira ay isang bola ng enerhiya. Tumayo si Tony sa gilid. Sa nanginginig na mga kamay, hawak niya ang energy ball na kasing laki ng basketball. Dahan-dahan, ang bola ng enerhiya ay sumugod sa bato ng Diyos sa kanyang dibdib. Ginawa ko. Ginawa ko. Tuwang-tuwa si Tony. Pakiramdam niya ay may kumikiliti sa kanyang katawan na parang gumagalaw ang kanyang mga selula. Pagkaraan ng 1 segundo, si Tony ay nagbagong anyo na bilang Lester. Napangiti si Lester, at sa isang simpleng pag-swipe ng kanyang kamay, 100 ton ng yelo at nyebe ang na-vaporize ng bulk zone ng antimatter energy. Bahagya siyang tumalon at narating ang madilim na ice field. Dalawang silhouette ang lumitaw sa likod ng Lester, sina Carmela at Gareth. Hindi na sila katulad ng dati, ganap na hindi apektado ng lamig. Kitang-kita ang pagkabigla sa mga mata ni Carmela nang makita niya ang Lester. Humajejek siya sa kanya at sinabing, "Munting lumpo, mahal, nagtagumpay ka sa wakas. Dapat ba kitang tawaging Young Master Gibson?" Tumalikod si Tony at napabuntong hininga si Carmela sa kanyang mga bisig. Ang malakas na braso nito ay yamakap sa kanya ng mahigpit na para bang gusto niya itong durugan. Sanay na si Carmela, dinilaan ang kanyang mga labi na may mapang-akit na ekspresyon. Nanatiling walang ekspresyon si Gareth. Hindi na niya ang babaeng ito. Wala sa mood si Tony na gumawa ng kahit ano sa kanya. "May dala ka na ba?" tanong ni Tony. "Oo,
May dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa angkan ng Nigel, sina Flynn at Dax. Lubos silang iginagalang sa angkan ng Nigel at magalang si Gilmore sa kanila. Dapat ay mula sa angkan ng Nigel sa hangganan. Sinagot siya ni Gareth. Nice. Kailangan nating samantalahin ito. Ngumisi si Tony. Bamulong si Carmela, Little Cripple, pupunta ba tayo sa Nigel clan? Bakit hindi ka kumain ng Nigel Guanyaw at maging premier para masaya? Foolish, ngumuso si Tony, sa tingin mo ay pipi si Gilmore. Sa tingin mo mahina at madaling pakisamahan sina Flynn at Dax? Sa tingin mo ba ay madaling lokohin ang nakatagong angkan? Bakit ang ibang tao ay gagawa ng mga mapanganib na bagay tulad nito? Ako si Lester ngayon, kailangan kong samantalahin ang pagkakakilanlan na ito. Sinasabi mo ba? Pinaikit ni Carmela ang kanyang mga mata at ngumiti siya ng maliwanag na parang may bumbilya na lumiwanag sa kanyang isipan. Little Cripple, matalino ka talaga. Ngumisi si Tony at ngumuso ang leeg ngunit walang pagnanasa sa kanyang mga mata. Sige, sapat na ang oras natin sa North Pole. Balik tayo sa Central City. Isang taong nakasuot ng itim na robe at metal mask ang nakatayo ilang kilometro ang layo mula sa laboratorio at nasaksihan ang buong insidente. Nang nagmamadaling umalis ang trio sa North Pole, may lumitaw na itim na silhouette sa likod ng Black Robe. Lumingon si Black Robe at yumuko sa kanya, Your Highness Athena, nandito ka na. Ma! Isang mahinang ugong ang isinagot ni Athena. Tumingin siya sa malayo, ginawa niya ito. Tumango si Black Robe, oo, tulad ng sinabi mo, inactivate niya ang genetic link at kinain ng Lester. Nag-transform siya bilang Lester at ang kanyang kapangyarihan ay bumuti ng husto. Mas slow pa siya, mukhang hindi siya kasing galing sa Braden. Para bang isang malaking kawalan ang pagkawala ng isang piraso ng chess tulad ni Braden. Ngumisi si Black Robe, sa aking palagay, maaaring mas talented si Braden, ngunit mas ambisyoso at walang awa si Tony. Sigurado akong magiging banta siya sa atin sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung bakit mo siya pinapanatili ngunit hindi ba niya natapos ang kanyang misyon sa pananaliksik. Kailangan ko ang mga resulta mula sa kanyang pananaliksik, ngunit mayroon pa rin siyang mga halaga. Itigil ang pagtatanong tungkol dito. Oo. Masunuring sagot ni Black Robe. Tumingin si Athena sa laboratorio, ilipat ang kagamitan sa isang ligtas na lugar at sirain ang iba. Pagkatapos nito, pumunta sa Central City at bantayan siya. Tandaan na huwag mong ibigay ang iyong sarili. Pupunta si Justin sa Central City sa lalong madaling panahon, huwag mong hayaang malaman niya ang tungkol sa iyo. Hindi na kita ililigtas muli. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ayaw niyang kainin muli ng Chaos Cauldron. Sa isang galit na tango, lumipad siya kaagad patungo sa laboratorio. Sa kanyang mga kakayahan, ito ay isang piraso ng cake upang ilipat at itago ang mga bagay na iyon. Gayunpaman, mas misteryoso ang kinikilos ni Athena. Ang lahat ng kanyang mga galaw ay tiyak na kalkulado na naging dahilan ng kanyang takot at paggalang sa kanya. Kahit ilang siglo ng karanasan, hindi pa rin niya nababasa ang isip nito. 12:19. Ito ay araw pagkatapos ng pagbabalik ni Justin mula sa Central City, at nag-aalmusal sila sa bahay. Si Leia lang ang nasiyahan sa kanyang pagkain samantalang si Marian, Yuna at Justin ay walang gana. Sa katunayan, hindi nakatulog si Justin. Ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip habang siya ay nakaupo sa sofa buong gabi. Dapat ba niyang hanapin si Lucille? O dapat ba niyang hayaan siyang bumalik kay Emmy ng mag-isa? Napagtanto ni Justin na hindi siya makapagdesisyon nang ang kanyang puso ay nag-aalinlangan pa rin. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain, ibinaba ni Marian ang kanyang chopstick at tinanong si Justin na may patag na tono, bumalik si Lucille kay Emmy, tama ba ako? Nagulat si Justin, paano mo nalaman iyon? Nag-text siya sa akin. Sinabi niya sa akin na huwag ko siyang mamiss at nagsisisi siya sa nangyari sa kumpanya ko. Kalmado ang boses ni Marian ngunit naririnig niya ang pahiwatig ng kalungkutan. Si Justin ay tumawa ng masama sa sarili, bakit hindi siya nag-text sa akin?
Hahanapin mo ba siya? Biglang tanong ni Marian. Natigilan si Justin at tumingin siya sa kanya ng may pagkagulat na ekspresyon. Hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis. Sinabi ni Marian ang bawat salita. Huminga ng malalim si Justin, alam kong hindi mo ako titigilan dahil siya si Lucille. Pero iyon ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ako makakapunta. Bahagyang ngumiti si Marian, hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya, magsisi o malungkot tungkol dito. Huwag mo itong pag-isipang mabuti. Walang ginawang mali, may mga bagay sa buhay na hindi nagtagumpay ngunit hindi imposibleng malampasan ito. Bata pa si Lucille, baka malampasan niya ito habang naglilinang. Inaliw siya ni Justin. Bumantong hininga si Marian sa loob. Hindi ito tungkol sa ugali ni Lucille. Ito ay tungkol sa kanyang damdamin kay Lucille. Gayunpaman, hindi ito sasabihin ni Marian ng malakas. Maselang paksa iyon sa kanya, kaya pinili niyang manahimik. Umiling si Marian at tinapik ang ulo ni Leah bago tumayo para umalis para magtrabaho. Nagulat si Justin, hindi ka na kumakain. Bakit? May biglaan bang nangyari sa kumpanya? Hindi, may appointment ako at kailangan kong maghanda ng maraming bagay para sa isang pulong. Sagot ni Marian. Mahal, magre-retiro ka na ba talaga? Nagulat si Justin. Tumango si Marian, sinabi ko sa iyo kahapon, sabi mo susuportahan mo ang desisyon ko. Ngunit hindi mo kailangang magmadali. Kailangan mong pumili ng angkop na kahalili. Si Yellow ay isang multinational na korporasyon, hindi ganoon kadaling makahanap ng isang taong bihasa at pamilyar sa mga usapin ng korporasyon. Naisip ni Justin na siya ay talagang mahusay. Mahiwagang ngumiti si Marian, maaari kang pumunta sa punong tanggapan kung interesado ka. Pinili ko ang aking kahalili at darating ang tao sa kumpanya mamaya. Si Justin ay may masamang kutob dahil pinananatili niya ito sa pagdududa. Pakiramdam niya ay, naloko, na naman siya nito. Ano man ang proseso, nakakagulat na balita sa industriya para kay Yellow ang biglang pagpapalit ng Pangulo. Lalo na dahil ang insidente ni Lucille ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa stock ng kumpanya. Gayunpaman, sa pangkalahatan, hindi talaga naapektuhan ang Yellow International dahil hindi ang Yellow Entertainment ang pangunahing pinagkukunan ng kita. Kung ikukumpara sa Tayet, ang pagre-retiro ni Marian sa ginintoang edad ay makakakuha ng maraming atensyon mula sa publiko. Tinipon ni Marian ang lahat ng executive ni Yellow kagabi, kaya pagdating niya sa kumpanya, ang mga executive ay nakaupo na sa meeting room na kinakabahan. Naroon din sina Talia at Melinda, ngunit wala silang ideya kung ano ang sinusubukang gawin ni Marian. Napailing na lamang sila nang tanungin sila ng kanilang mga kasamahan tungkol sa layunin ng pagpupulong na ito. Mahirap para sa ibang mga kumpanya na palitan ang kanilang presidente, ngunit iba ang mga bagay sa Yellow. Si Marian ay may ganap na kontrol kay Yellow at walang makakapiyo sa kanya kahit na gusto niyang umalis. Ang mga empleyado ay higit na nag-aalala tungkol sa susunod na pangulo dahil ito ay direktang makakaapekto sa kanilang buhay sa trabaho. Sa 10:00, dumating si Marian sa meeting room sa tamang oras. Habang naglalakad siya sa silid na may kalmadong ekspresyon, ang lahat ng mga executive ay katutubo na tumayo upang salubungin siya. Matapos ang mga taon ng sama-samang pagtatrabaho, bagamat si Marian ay isang dalaga, nag-iwan siya ng mabigat na impluwensya sa kanila. Si Justin ay hindi dumalo sa pulong bilang isang executive, sa halip, tumayo siya sa tabi ng pinto at sumandal sa frame ng pinto habang hinihintay ang sorpresa ni Marian. Sumunod si Hannah sa likod ni Marian at ang kanyang isip ay magulo. Isa siya sa mga pinakaunang taong nakaalam tungkol sa pagre-retiro ni Marian dahil kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga executive para dumalo sa pulong na ito. Pakiramdam niya ay nawala siya dahil dito. Kung huminto si Marian bilang presidente, kailangan ba niyang manatili rito dahil siya ang katulong ni Marian? Umupo ka. Sabi ni Marian sa kanila. Tahimik ang buong silid habang ang lahat ay nakatutok kay Marian. Natahimik sandali si Marian bago ngumiti sa kanila, alam kong nag-aalala at nalilito kayong lahat. Lahat kayo ay naghuhula at nagdududa, ngunit hindi ito makakaapekto sa aking anunsyo.
Aalis ako sa aking posisyon bilang presidente ng Yellow International. May napabuntong hininga sa pagkagulat at ang ilan ay nakatitig pa kay Marian nang hindi makapaniwala. President Lysander, ano ang nangyayari? Maganda ang takbo ng kumpanya namin ngayon, paano kami magpapatuloy kung wala ka? Oo, Presidente Lysander, sabihin sa amin ang tungkol sa iyong mga problema. Marami na tayong pinagdaanan ng magkasama, walang dapat ikatakot. Hindi na nila ito napigilan at sinimulan nilang hikayatin si Marian. Umiling si Marian at hiniling sa lahat na mag-pipe down, aalis ako bilang presidente, ngunit hindi ibig sabihin na iiwan ko na si Yellow. Ibinigay sa kanya ng lola ko ang lahat para sa kumpanyang ito at naging bahagi ito ng aking pamilya. Hindi ko pababayaan ang aking pamilya. Sinasabi ko na aalis na ako sa posisyon, ngunit ako pa rin ang magiging chairman ng kumpanyang ito. 50% pa rin ang hawak ko. Para lang sa ilang personal na dahilan, hindi ako makapagtrabaho araw-araw gaya ng ginawa ko noong mga nakaraang taon. Bahagyang naaliw ang mga executive, ngunit ang ilan ay naguguluhan pa rin. President Lysander, ikaw ba ang naging chairman dahil masyado kang stress sa trabaho? Ngumiti si Marian, maraming dahilan para dito. Sigurado akong narinig na ninyo ang tungkol dito. May asawa na ako at may anak na ako ngayon. Gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa aking anak na babae at panoorin siyang lumaki. Ayaw ng asawa ko kapag sobra akong nagtatrabaho sa sarili ko. Dapat akong gumugol ng mas maraming oras sa pamilya ko. Pagod na talaga ako at dapat bigyan ko ang sarili ko ng oras. Katulad na rin ng edad ko para magretiro na ako kayo. At magkaroon ng bang humalili sa akin. Nagbulungan ng mga executive sa kanilang mga sarili. Naiintindihan nila ang kanyang batayan dahil magulang din sila. Ngunit President Lysander, kung aalis ka, sino ang magiging kahalili mo? Ang kapalit ay kailangang pamilyar kay Yellow at may sapat na karanasan sa trabaho sa Yellow. Kailangang may kakayahan siya at makumbinsi tayo. May nagtanong. Tumingin si Marian sa orasan at sinabing, dapat ay narito na ang kapalit, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkalipas ng 2 minuto, tumayo si Justin na nakasandal sa pinto. Napatulala siya nang makita niyang naglalakad palabas ng elevator ang mag-asawa. Ang lalaki ay nakasuot ng suit na maayos na may pulang kurbata na nagpamukha sa kanya na siya ay nasa matinding espiritu. Mukha namang normal ang babae, pero ang kanyang reserved at graceful aura ay katumbas ng isang businesswoman. Sina Malcolm Campbell at Danica Wu. Hindi nakita ni Justin ang pagdating nito. Bumalik na ang mag-asawang pumunta sa States. Nagulat din ang lahat nang lumitaw sina Malcolm at Danica sa meeting room. Napangiti si Malcolm kay Justin habang nahihiyang tumango si Danica sa kanya na parang nagpapasalamat sa kanya. Hindi ba? Hindi ba ito? Vice President Lee. Nandito rin si Assistant Wu. Hindi ba sila nagpunta sa States? Nagulat ang mga executive ngunit seryoso ang mga mukha ni Natalia at Melinda dahil alam nila ang tungkol sa inside story. 12:20. Matagal na, Mr. Gibson. Sana hindi ka nagalit sa itsura namin. Maingat na sinabi ni Malcolm na parang natatakot siyang masaktan siya. Pabalik-balik na tiningnan ni Justin ang mag-asawa bago ibinaling ang tingin kay Marian. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Marian, nagsusumamo sa kanyang tingin. Walang magawa si Justin at tumawa ng masama sa sarili bago umalis papuntang elevator. Hindi siya interesadong makipag-usap kay Malcolm at hindi rin siya interesadong makinig sa pulong. Hindi nakakagulat na tinanong siya ni Marian kung susuportahan niya ba siya ng buo, ang kapalit na pinili niya ay si Malcolm. Humanga si Justin. Una, si Malcolm ay matagal nang nagtrabaho sa Yellow at alam niya ang sarili niyang kakayahan. Hindi siya mangangahas na ipagkanulo ang kumpanya dahil nasaksihan niya ang kalupitan ni Justin. Panghuli, ang pagbabalik ni Danica ay magpapalakas lamang sa kanilang koordinasyon sa pamamahala ng kumpanya. Higit sa lahat, si Malcolm ay pinsan ni Marian kaya katumbas ito ng pagbibigay ng kumpanya sa sarili niyang pamilya. Hindi payag si Marian na ibigay si Yellow sa isang tagalabas. Humanga si Justin.
Matagal na siguro itong pinlano ng kanyang asawa kung hindi ay hindi na makakabalik ng ganoon kabila sina Malcolm at Danica. Siguradong nakipag-ugnayan siya sa kanila nang hindi sinasabi kay Justin. Hindi ito ang unang beses niyang itago ang mga bagay-bagay sa kanya at hindi pa rin siya komportable. Mas gugustuhin ni Justin na umalis dito para hindi na siya maapektuhan. Isang kislap ng pagkadismaya at pag-aalala ang lumitaw sa mga mata ni Marian, ngunit agad siyang umalis dito at tinawag sina Malcolm at Danica sa silid. Nakaramdam ng awkward sina Malcolm at Danica sa reaksyon ni Justin, ngunit binati pa rin nila ang lahat sa magiliw na paraan. Sinenyasan ni Marian ang lahat na maupo bago ipakilala sina Malcolm at Danica. Tama kayo, ito ang ating dating vice-presidente, si Mr. Malcolm. Ang orihinal niyang apelyido ay Campbell at pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Malcolm. Sigurado akong lahat ng tao dito ay alam ang kanyang mga kakayahan sa pagtatrabaho, kaya ang kanyang pagbabalik sa kumpanya kasama ang assistant ko ay isang mapalad na kaganapan para sa amin. Pagkatapos ng aking pagre-retiro, ang aking board ay isang maswerteng kaganapan para sa atin. Si Malcolm ang magiging presidente at si assistant ko ang magiging assistant niya. Ang aking assistant na si Hannah ang papalit sa posisyon ni Melinda bilang pinuno ng public relations samantalang si Melinda ay ipupromote bilang pangalawang vice-presidente. Mabilis na inilista ni Marian ang mga pagbabago sa mga posisyon na ikinagulat ng lahat. Si Talia, Melinda at Hannah ay nabigla. Lalong nagulat si Hannah nang marinig niya na siya ay na-promote. Parang panaginip ang lahat. Gayunpaman, si Marian ay palaging mapagpasyahan kaya hindi na kailangang magsabi ng anupaman. Nang matapos ang pulong, pumunta sina Talia at Melinda sa tabi ni Marian. Marian, sinabi mo ba kay Justin bago gawin ang desisyong ito? Nag-aalala si Talia. Bumantong hininga si Marian, sinabi niyang susuportahan niya ang lahat ng gagawin ko ngunit sa palagay ko ay nagagalit siya ngayon. Siyempre magagalit siya. Alam mo kung paano kanila tretuhin noon at ngayon. Nahiya si Malcolm, paumanhin, vice-presidente mo. Alam kong wala kaming kahihiyan sa pagbabalik dahil marami kaming ginawang masama. Natutuwa kang nalaman mo. Tinatrito ka pa rin ni President Lysander bilang kanyang pinsan kung hindi ay matagal ka nang pinatay ni Justin. Hindi natuwa si Melinda. Nakangiting awkward sina Malcolm at Danica, hindi siya mapabulaanan. Marian smoothed things over. Okay, enough about the past. Alagaan mo si Yellow kapag wala ako. Ayaw ko lang na gumala ang kamag-anak ng nanay ko sa malayo. Nagpalitan ng tingin sina Talia at Melinda at bumantong hininga sa loob. Marian, walang saysay para sa akin na manatili at maging vice-presidente kung aalis ka. Hahanap ako ng kahalili at aalis din ako. Hindi ka maaaring tumanggi. Sabi ni Talia. Ngumiti si Marian, alam kong sasabihin mo iyan. Paano si Melinda? Aalis ka rin ba? Tumango si Melinda, ako na ang bahala sa mga bagay-bagay bago umalis. Ayokong mahuli kayo. Nalito sina Malcolm at Danica dahil hindi nila maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Kahit na nagkaroon sila ng magaspang na patch, kailangan pa rin nilang magpakita ng ilang mainit na galaw sa kanilang pagbabalik. Kaya naman, sa ilalim ng mungkahi ni Melinda, nagpasya silang sabay na mananghalian. Gayunpaman, pagdating nila sa ibaba, naunang naglakad sina Malcolm at Danica papunta sa isang kafe. Bakit? Nagkakape ka ba? Naguguluhan si Talia. Nakaramdam ng hiya si Danica, hindi, Vice President Morris, kailangan nating isama ang ating anak. Anak mo? Napatulala si Talia. Ipinaliwanag sa kanya ni Marian, buntis si Danica nang umalis sila ng bansa. Ipinanganak ang kanilang anak sa States. Si Talia at Melinda ay nabigla ngunit naiintindihan nila ang kanyang intensyon. Kung tutusin, ang bata ay pamangkin ni Marian at kahit nagkamali ang kanyang ama, inosente ang bata. Umaasa si Marian na maipagmamalaki ng kanyang pamangkin ang kanyang mga magulang. Nang makarating sila sa resting area, nakita nila si Justin na nakatayo doon. Nasa harap niya ang isang stroller at pinaglalaroan ni Justin ang bata habang nakangiti.
Ang bata ay may makapal na buhok na may matingkad na mga mata. Walang tigil siyang humahajejek sa mga kilos ni Justin. Nagtatawanan ng mga empleyadong nagtatrabaho sa front desk habang pinagmamasdan ang bata. Hobby. Nagulat si Marian, hindi maintindihan kung bakit nandito si Justin. Tumangala si Justin at napawi ang ngiti sa kanyang mukha, tama ang hula ko. Anak ito ni Malcolm at Danica, tama ba ako? Maingat na tumango si Marian, paano mo nalaman iyon? Sino ang magtutulak ng endador sa punong tanggapan? Siguradong nagmamadali silang dumating. Tumingin si Justin kay Malcolm at bumantong hininga, kamukha mo siya. Pretuhin mong mabuti ang pamilya mo at huwag ka nang kumilos ng kalokohan. Kahit na mas matanda si Malcolm kay Justin, masunurin pa rin siyang tumango. Sa katunayan, talagang nagpapasalamat siya kay Justin. Nang makitang mukhang bumuti na ang pakiramdam ni Justin, maingat na nagtanong si Marian, Hobby, halika at samahan mo kaming mananghalian. Maaari kang pumili kung ano ang kakainin, makikinig kami sa iyo. Ngumuso si Justin at tumalikod para umalis. Ang mga empleyado ng Yellow ay namangha nang makita ito. Natakot si President Lysander sa asawa niya. Nakaramdam ng hiya si Marian at nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga bago hinabol si Justin. Hinawakan niya ang braso nito at bumulong, anong ginagawa mo? Di ba sabi mo lagi mo akong susuportahan? Hindi ko naman hiniling na sumuko ka sa ibang babae at hindi ito magdudulot ng kapahamakan sa atin. Gusto mo ba talagang pabayaan ang iyong pamangkin sa bahay? Nagkunwaring maalat si Justin, kung alam kong tinatawagan mo sila, bakit ako mag-uukol ng labis na pagsisikap sa oras na iyon? Ang iyong pinsan ay palaging magiging mas mahalaga kaysa sa iyong asawa. Nahuli si Marian. Sinusubukan niyang linlangin siya sa paggawa ng mga pangako, malamang na mga bagay na baluktot. Namula ang pisngi niya, fine, it's my fault. I was being unfair to you, what should I do para mapatawad mo ako? Napangiti si Justin sa loob. Hindi na siya nagalit nang makita ang bata. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong mapag-usapan ang schedule nila. Sige, since nakiusap ka sa akin. Pupunta ako sa Sicily para samahan sina Roslyn at Karen next week. Baka wala na akong time para samahan kayo ni Leia. So, napagtanto ni Justin na dumilim ang mukha ni Marian bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Natigilan siya at napabuntong hininga. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.